The Boss Husband. Credit to the author. 679 hanggang 84. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Ang kwentong ito ay rated SPJ. Striktong patnubay sa mga walang jowa. Ito ay bawal din sa bata at matatandang walang asawa. Kumunat ang noo ni Justin. Ano ang biglang nagpasaya sa kanya? Si Lucille ba iyon sa telepono? Tandang pananong. Isip niya. Ang narinig lang niya ay malumanay na nagtanong si Marian, "Chris, nakarating ka na ba sa Stonegate?" Chris. Tandang pananong. Nagulat si Justin. Isa itong dayuhan. At lalaki pa. Anong uri ng tao ang makapagpapasaya kay Marian na hindi man lang gaanong ngumiti sa buong araw nang matanggap ang kanyang tawag? Nako. Mahilig ka pa rin sa pagkain. Pero dahil nasa Japan ka, dapat bukas ay makakarating ka na sa Stonegate. Susunduan kita sa airport. Anong oras ka makakarating? Sabik na tanong ni Marian. Halos malaglag ang eyeballs ni Justin sa kanilang mga socket. Hindi niya ako pinapansin, ang asawa niya. Bakit nga ba siya nagpapakita ng pagkasabik sa isang dayuhang lalaki? Kaya maaga. Si Marian ay nasa kanyang kausap. I guess it's a good thing too. I'll pick you up in my car. See you tomorrow morning. Ibinaba niya ang telepono at mukhang inaalala ang nakaraan. Pagkatapos ay ibinalik niya ang kanyang telepono sa kanyang bulsa at bumalik sa pagbalat ng patatas. Marian, sinong tumawag? Bakit kailangan mong sunduin sila sa airport ng madaling araw? Hindi maiwasang magtanong ni Justin. Gayunpaman, walang sinabi si Marian. Nakatutok siya sa pagbabalat. Lubhang hindi komportable si Justin sa kanyang puso, na para bang pinipigilan siya ng isang bato. Ngunit wala siyang magagawa dahil ayaw niyang pukawin si Marian. Tumingin siya kina Rebecca at Yuna, ngunit halatang wala rin silang ideya, ni hindi nila ito pinansin. Nagmamadaling bumalik si Justin sa sala at nagsimulang maglakad pataas at pababa. Matagal niya itong pinag-isipan. Habang iniisip niya iyon, mas naramdaman niyang may mali. Sa totoo lang, naisip niya noon na dahil sa hitsura at katayuan ni Marian, tiyak na marami siyang manliligaw. Kung si Simon Coleman iyon, o si Billy Zeng, o kahit ang kasalukuyang Ning Gadong. Lahat sila ay napakagandang halimbawa. Ngunit walang sino mang lalaki na talagang malapit kay Marian. Bagamat maaaring dahil sa hindi niya gusto ang mga lalaking iyon, walang sino man ang tunay na makakagarantiya na wala siyang kaibigang lalaki na malapit sa kanya. Pagkatapos ng lahat, si Marian ay nag-aral sa high school at maging sa universidad. Siya ay gumugol ng maraming taon na isinama sa lipunan pagkatapos ng lahat. Higit pa rito, si Marian ay lubos na hindi nasisiyahan kay Justin. Kaya baka itaboy siya nito sa presensya ng ibang lalaki. Kung ito man ay para kay Justin o kung ito ay nagpapakita ng kanyang pagkabigo kay Justin, ito ay isang seryosong bagay. Naniniwala si Justin na hindi ito ang oras para magpanggap na mapagbigay. Nababahala ito sa kaligayahan ng kanyang pamilya. Sino ba talaga si Chris? Tandang pananong. Nagsimulang umikot ang ulo ni Justin mula sa mga posibilidad. In the end, he clenched his teeth and decided. Dahil susunduan ni Marian ang lalaking iyon sa airport bukas ng umaga, maaari ko na rin siyang sundan at hanapin ang aking sarili. Si Sheila na kagagaling lang sa paaralan ay nakita ni Justin na nagngangalit ang kanyang mga ngipin sa galit nang pumasok siya sa bahay. Nag-aalalang tanong niya, "Brother Gibson, okay ka lang ba?" Ang kanyang tanong ay nagpaunawa kay Justin na hinahayaan niya ang kanyang pagkabalisa. Parang wala siyang dahilan. Kung hindi dahil sa katotohanan na siya ang may kasalanan, hinawakan niya si Marian sa kwelyo nito at humingi ng paliwanag mula sa kanya. Pero ngayon, ang tanging magagawa na lang niya ay harapin ito ng walang salita. Kinawian ni Justin ang kanyang kamay at sinabing, "Wala lang. Masyado akong na-engrossed sa aking mga iniisip." Hindi masyadong nabili ni Sheila ang sinasabi niya. Pagkatapos ay may naalala siya at masayang sinabi, "Siya nga pala, ang mga kaklase ko sa paaralan ay nagpatugtog ng mga kanta ni Sister Lucille gamit ang kanilang mga telepono ngayon. Sa sobrang hilig namin ay nakalimutan namin ang aming rebisyon. Kailan babalik si Sister Lucille sa Stonegate para magdaos ng kanyang konsyerto?
Hinaplos ni Justin ang ulo ng batang babae na ito at nakangiting sinabi, hahawakan niya ito. Mayroon na akong isang tao na makipag-ugnayan sa stadium. Umuutok sa iyong rebisyon. Kapag natapos na ang iyong mga pagsusulit, hahayaan kitang umakyat sa entablado upang mag-alok ng mga bulaklak kay Lucille. Ayoko. Napakalakas ng pag-iling ni Sheila na para bang tumutugtog siya ng drum. Humajejek siya at sinabing, gusto ko lang ng VIP seat. Sa wakas ay bumuti ang mood ni Justin pagkatapos makipag-usap kay Sheila. Sa kasamaang palad, nang dumating ang oras ng hapunan, si Marian ay hindi pa rin nagpakita ng intensyon na tunawin ang yelo. Hindi rin masyadong nakialam sina Rebecca at Yuna sa mga usapin ng mag-asawa. Nagkunwari silang kamangmangan gaya ng dati. Pagkatapos kumain, tinulungan ni Marian si Yuna na maghugas ng pinggan. Dahil sa kanyang pagsasanay sa lahat ng ito, talagang napabuti ni Marian ang kanyang kakayahang gumawa ng mga gawaing bahay. Ito ay labis na ikinatuwa ni Yuna, hindi pa banggitin si Rebecca. Matapos ayusin ang lahat, umakyat si Marian sa kanyang pag-aaral, hindi pa rin nagsasalita. Nadismaya pa rin si Justin na hindi siya makapagsalita. Nang makitang abala sina Rebecca at Yuna sa panunood ng Korean drama, umakyat na lang siya dahil ayaw niyang maistorbo sila. Maaga siyang natulog pagkatapos maligo ng malamig. Dahil masyado siyang abala sa pag-iisip tungkol sa tawag sa telepono na natanggap ni Marian at tungkol sa misteryosong Chris na iyon, halos hindi nakatulog si Justin sa buong gabi. Nang sumikat ang unang liwanag at sa wakas ay lumipas na ang gabi, alam ni Justin na aalis si Marian papuntang airport. Kaya't itinaas niya ang kanyang mga tainga, nakikinig sa anumang galaw mula sa sahig sa itaas niya. Naghintay siya hanggang sa oras na ng almusal at narinig niya ang mga yabag ni Marian na pababa ng hagdan. Hindi nagmamadali si Justin na sundan siya pababa. Naghintay siya hanggang sa pinaandar ni Marian ang sasakyan at umalis bago siya tahimik na tumalon pababa mula sa balkonahe. Tumakbo siya sa garahe, pinaandar ang kanyang sasakyan, at sinundan si Marian hanggang sa airport. Pagdating sa palihim na paghabol sa mga tao, hindi nangangailangan ng pagsasanay si Justin. Malapit niyang sundan ang Bentley ni Marian nang hindi nito napapansin sa kanyang rearview mirror. Si Justin ay nakakaramdam ng labis na pagkabalisa. Siya ay nagmumuni-muni. Kung talagang isang lalaki ang sobrang intimate kay Marian, ano ang dapat kong gawin? Imposibleng mapatay ko siya kaagad. Tandang pananong. Lalong lumala ang sakit ng ulo niya habang iniisip iyon. Ibinaba ni Justin ang mga bintana ng kotse para pumasok ang malamig na hangin sa umaga. Huminga siya ng malalim at sa wakas ay nagawa niyang pigilan ang kanyang pagkabalisa. Makalipas ang mahigit kalahating oras, huminto ang dalawang sasakyan sa airport. Dahil maaga pa at kakaunti ang mga sasakyan sa paligid, ipinarada ni Marian ang kanyang sasakyan sa tabi ng kalsada malapit sa exit ng mga international arrivals. Pagbaba mula sa kanyang pulang Bentley, si Marian na nakasuot ng kulay abong damit na may asul na blazer ay mukhang mas masigla. Ang kanyang Korean-style outfit na kasama ng kanyang napakarilag na hitsura ay umaakit ng maraming tingin ng mga dumadaan sa labas ng airport. Sanay na si Marian sa ganoong atensyon. Hindi naapektuhan ng mga titig, tumingin lang siya sa kanyang wristwatch at matiyagang naghintay na lumabas sa exit na iyon ang lalaking sinundo niya. Ipinarada ni Justin ang kanyang sasakyan ilang daang metro ang layo mula sa kanya at nagmamasid sa malayo. Kung ang lalaking iyon na tinatawag na Chris ay walang ginawang intimate kay Marian, tahimik siyang aalis at walang mas matalino. Makalipas ang ilang minuto, bumukas ang automatic gate sa exit at lumabas ang isang grupo ng mga turista. Isang mature na lalaki na naka-checkered shirt na mukhang nasa edad 40 na ang edad ay lumabas, na may hawak na itim na malite sa kanyang kamay. Siya ay may kulot na buhok at isang matangkad, matipuno ang pangangatawan, at siya ay medyo maganda. Nang makita siya ni Marian, ngumiti siya at masiglang lumapit sa kanya. Si Justin na nakaupo sa kotse ay biglang na-tense. Si Chris yun. Hindi naman siya mukhang foreigner, more like Zen icon. Pero mukhang matanda na siya. Ngunit ang sumunod na eksena ay naging mahirap para kay Justin. Nakita ni Justin na inilapag ni Chris ang kanyang malita. Pagkatapos ay naglakad siya pasulong at niyakap si Marian na may malaking ngiti sa kanyang mukha. Lumapit pa siya at tinapik si Marian sa likod nito.
Naramdaman ni Justin ang mainit na dugo na dumadaloy sa kanyang utak, at maging ang kanyang mga ngipin ay nagngangalit ng napakalakas na parang pugiling ng mga gulong ng gear. Agad niyang pinaandar ang sasakyan at mariing idiniin ang paa sa accelerator. Vroom! Ang generator ng BMW M3 ay umuungal ng malakas na parang isang rocket bomb, at ito ay natakot sa mga dumadaan at mga manggagawa sa malapit. Inakala pa nga ng ilan na sila ay nasa ilalim ng pag-atake ng terorista. Ang nakita lang nila ay isang kotse na may puting katawan na humahanggo sa direksyon ng labas na iyon, na parang sa bilis ng liwanag. Naabot ni Justin sa loob lamang ng ilang segundo dahil ito ay ilang daang metro lamang ang layo. Napakalakas niyang pinindot ang preno at muntik ng maanod. Nagulat din sina Marian at Chris. Binitawan na ni Chris si Marian at galit na nakatingin sa kotse habang nakadilat ang mga mata. Ngunit masasabi ni Marian na si Justin iyon. Magkahalong gulat at pagkalito ang bumalot sa kanyang mga mata. Bumaba si Justin sa kotse at sinara ang pinto. Asul na bughaw ang mukha, humakbang siya patungo sa dalawa. Binigyan niya muna ng malamig na titig si Marian, pagkatapos ay galit na galit siyang tumingin kay Chris. Napalunok si Chris at pilit na ngumiti para tanungin siya sa English, "Hi, do I know you?" Ngumisi si Justin nang walang kaunting pagbabago sa kanyang emosyon. Sumagot siya na may katulad na US accent, "So ikaw si Chris?" Matigas na tumango si Chris. Halatang napakabata pa nitong lalaking nauna sa kanya, ngunit ang nakaka-stress na kapaligiran na dala niya ay nagpakawala ng takot kay Chris kaya hindi siya naglakas loob na magsalita ng malakas. Ano ang pakiramdam ng yakapin ang asawa ng ibang lalaki? Tanong ni Justin na may unti-unting lumalagong ngiti. Natigilan si Chris. Asawa. Lumingon siya kay Marian at gulat na nagtanong, "Lynn, may asawa ka na? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Asawa mo ba ito?" Ang napakarilag na mukha ni Marian ay namumutla ngayon. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa luha. Tumingin lang siya ng diretso kay Justin at walang sinabi. Malamig na tiningnan ni Justin ang kanyang babae at ninisyan, "Bakit, hindi mo ba sinabi sa lalaking ito na may asawa ka na? Mukhang pinaghandaan mo na ito. Mo na ito. Bagamat alam kong binaygo kita sa maraming aspeto, talagang napahanga mo ako. Marian, kung gusto mo akong pagsalusan sa pamamagitan ng pagiging matandang lalaki, hindi mo na kailangan pang sabihin iyon. Kaya lang, hindi mo na kailangang maglihim sa publiko. Para mas marami kang alam. Maraming tao ang nakapaligid sa kanila ngayon, gustong malaman kung ano ang nangyayari." Isang traffic police na nakauniforme ang dumaan sa karamihan at huminto sa tabi ni Justin. Naglabas siya ng isang stack ng mga tiket at same time na sinabi, "Sir, natatakot ako na ang pagmamaneho mo kanina ay lumabag sa ilang mga patakaran sa kalsada. Bawal kang magmaneho ng napakapanganib sa paliparan. Mangyaring tandaan ito sa susunod. Pinagmumulta kita ng 400. Sa pagtingin sa traffic police na ibinaba ang plate number ng kanyang sasakyan, nanunuya si Justin, "Opisyal, mukhang hindi mo naiintindihan ang kasalukuyang sitwasyon. Inaayos ko ang ilang isyu sa pagitan ng aking asawa at ng ibang lalaki. Kung mayroon kang kaunting konsensya, mas mabuti kung iwanan mo muna ako." Ang pulis trapiko ay mukhang siya ay inilagay sa lugar, "Sir, alam ko na masama ang pakiramdam mo, ngunit kailangan ko ring gawin ang aking trabaho. Inaatasan ako ng batas na bigyan ka ng tiket. Sapat na sa tiket." Si Justin ay nilamon ng kanyang galit. Inagaw niya ang salansa ng mga tiket sa pulis at agad itong itinapon. Si Marian ay nanginginig na parang dinanas ng matinding pagkabigla. Kinagat niya ang kanyang mga labi at halos masiraan na siya ng tingin. Sa wakas ay naunawaan na ni Chris ang nangyayari at nagmamadali siyang nagsalita, "Asawa ni Lysander, naniniwala akong mayroon tayong hindi pagkakaunawaan." Hindi pagkakaunawaan. Isang mapangakit na ngiti ang pinakawalan ni Justin, "Hindi ko akalain na ang babaeng ito dito ay yayakapin ng isang normal na kaibigan." Marian. Ang mga luha sa mata ni Marian ay nagsimulang tumulo. Mariin niyang ikinuyom ang kanyang mga kamao na para bang itutulak niya ang kanyang mga kuko sa kanyang laman. Naramdaman ni Justin na malapit na siyang mabaliw. Tiniis niya ang nakakadurog na sakit at sinabing, "Mabuti naman at hindi mo ako kinakausap. Naiintindihan ko naman na galit ka sa akin.
Kahit bugbugin mo man ako o pag-alitan, matatanggap ko rin. Pero tumanggi kang makinig sa alinman sa mga paliwanag ko at nagmadali kang pumunta sa airport para salubungin itong si Chris. Marian, hindi ko talaga akalain na. Sampal. Biglang itinaas ni Marian ang kanyang kamay at itinulak ang isang sampal sa mukha ni Justin. Ang malutong at malakas na boses ng sampal ay napabulalas ng lahat sa kanilang paligid. Hindi umiwas si Justin. Hindi niya gustong gawin iyon. Hinawakan niya kung saan siya sinampal, ngumuso siya, bakit, ang lakas ng loob mong gawin pero ayaw mong makinig sa komento ng iba. Sir, mali talaga ang pagkakaintindi mo, nag-aalalang sigaw ni Chris. Ako ang tagapagturo ng Universidad ni Lysander, hindi ako, hindi ang uri ng tao na iniisip mo. Nang marinig ni Justin ang kanyang mga salita, naramdaman ni Justin na parang may kung anong naputol sa kanyang puso. Matagal siyang natulala bago niya naalala ang sarili. Matigas siyang lumingon kay Chris, nagtanong sa paos na boses, ano ang sinabi mo? Mapait na ngiti ang sinabi ni Chris, Sir, mali talaga ang pagkakaintindi mo Lysander. My name is Chris Vanderloo Auerbach. I was Lysander's teacher in university and also her research mentor. My main field of research is in human resources management. Bagamat kalahating Zen icon ako, isa akong Amerikano. At may asawa na ako. Ang aking asawang si Jennifer ay pupunta sa Stonegate sa loob ng ilang araw upang makipagkita sa akin. 2 taon na ang nakalipas, bumalik ako sa US para magturo. Natanggap ko kamakailan ang imbitasyon ni Lysander na kunin ang ilang managerial role sa Yellow International. Si Lysander ang estudyanteng ipinagmamalaki ko. Bagamat huminto siya sa pag-aaral sa kalagitnaan at hindi nakapagtapos, naging maayos na ang relasyon namin at palaging nagkakasundo. At nahuhulaan ko kung bakit nagmadali ang Yellow International sa hinaharap. Hindi ko inaasahan na ang yakap ko ay magdudulot ng hindi pagkakaunawaan ng asawa ni Lysander, ikaw. God bless. I really had no idea na si Lysander ay may asawa na, at nakipagkita ka na sa kanya. Sir, mali talaga ang pagkakaintindi mo kay Lysander this time. Hindi man lang alam ni Justin kung paano sasabihin sa mga salita ang kanyang kasalukuyang nararamdaman. Iyon ay dahil sa halip na isang biglaang kasiyahan, mas tumpak na sabihin na ito ay isang biglaang sakuna. Sa wakas ay naunawaan na niya ang lahat ngayon. Dahil ang kanyang mentor mula sa universidad ay pumunta sa Zeneca upang tulungan siya sa mga bagay sa kumpanya, si Marian ay napakasaya sa kanyang pagdating. Dahil siya ay isang Amerikanong propesor, kinilala niya siya sa pangalan. Kaya nga tinawag niya itong Chris sa halip na pangalan ng pamilya nito. Dahil siya ay isang Amerikano, at hindi niya nakita ang kanyang estudyante, sa loob ng maraming taon, nagyakapan sila ayon sa kaugalian ng kanluranin. Si Justin ay natatakot na harapin si Marian ngayon dahil siya ay mukhang malungkot sa kanyang mga nasirang mata. Ang mga tao sa paligid nila ay nakaturo sa kanila na nag-uusap. Bagamat marami sa kanila ang hindi alam kung ano ang eksaktong nangyayari, masasabi nilang si Justin ang nagkamali sa pagkakaintindi kay Marian. Alam ni Justin na hindi lang niya napahiya ang kanyang sarili, ngunit ginawa pa niyang kalokohan si Marian sa publiko. Ano ba talaga ang nagawa ko? Nagdududa talaga ako sa katapatan niya sa akin, at pinaandar ko pa ang kotse ko para lihim na sundan ang asawa ko. Siniraan ko pa siya sa publiko. Tandang pananong. Isip ni Justin. Kung kaya niya, gustong pugutan ni Justin ang sarili niyang ulo. Ngunit walang magbabago iyon. Kahit na ang utak ni Justin ay may kakayahang pagbutihin ang kanyang antas ng paglilinang ng mabilis, at pag-unawa sa mga yugto na maaaring hindi maunawaan ng iba kahit na gumugol sila ng ilang buhay, siya ay lubos na natulala sa dead end na ito na kanyang kinakaharap. Marian. Ako. Ang isip ni Justin ay kasing gulo ng pandikit. Kahit anong pilit niya, wala siyang maisip na salita para aliwin siya. Mahigpit niyang pinagdikit ang mga kilay at halos mabaliw na siya. Ipinikit ni Marian ang kanyang mga mata at pinunasan ang kanyang mga luha gamit ang kanyang mga kamay. Sa loob ng kanyang maliwanag at magandang katawan, tila malabo at madilim ang kanyang kaluluwa.
Pagkaraan ng mahabang panahon, sa wakas ay sinubukan ni Marian ang kanyang makakaya upang mapanatili ang kanyang kalmado habang sinabi niya kay Chris na nakatayo sa kanyang tabi, "Chris, pasensya na kung kailangan mong mabangga ang isang bagay nang dumating ka. Tara na. Isasama kita upang makilala ang ilan sa mga mahahalagang pinuno sa kumpanya." Tumango si Chris. Tumingin siya kay Justin na may pag-aalinlangan. Ngunit marahil ay naisip niya na wala na siyang ibang masasabi, kaya napabuntong hininga na lamang siya at sumakay sa kotse pagkatapos ni Marian. Si Justin lang ang naiwan na nakatayo sa parehong lugar. Para siyang tandang na natalo. Nabura na ang lahat ng kulay sa mukha niya. Ang mga pulis trapiko na ang mga tiket ay itinapon sa isang tabi ay humakbang pasulong sa sandaling ito. Natapos niyang magsulat ng tiket ng agresibo at pinalamanan lang ito sa kamay ni Justin. "Sir, yung ticket mo. Siguraduhin mong papansinin mo yung traffic rules next time." Para bang hindi pa rin siya napanatag matapos sabihin ang mga salitang ito, itinuro ng pulisya ng trapiko ang kanyang daliri sa ilong ni Justin at pinagsabihan, isang bagay ang lumabag sa batas. Isa pa ang maging isang lalaking kasing kilabot mo. Si Justin parang kahoy na figure, nakatayong matigas na parang wala siyang narinig na salita. Mahigpit ang pagkakahawak niya sa tiket sa kanyang mga kamay, ang mga mata ay nakatitig sa sahig, tila tuluyang nawala ang kanyang kaluluwa. 680. Pagkasakay sa kotse kasama ang kanyang mentor na si Chris na sumusunod sa kanya, pinaandar ni Marian ang makina at umalis ng airport. Umupo si Chris sa passenger seat. Malungkot niyang sinabi, "I'm very sorry, Lysander. Hindi ko ine-expect na magkakaroon ako ng ganito karaming problema sa pagdating ko. Hihingi ako ng tawad sa asawa mo." "Huwag na." Namumula pa rin ang mga mata ni Marian, bagamat huminahon na ang kanyang emosyon ngayon. Walang gana niyang sinabi, "Wala kang ginawang mali." Ngunit, "Chris, ang dahilan kung bakit kita hiniling dito ay para hayaan kang makapasok sa kumpanya bilang Human Resources Department Director. Hindi mo kailangang istorbohin ang iyong sarili sa aking pamilya at mga usapin sa kasal," sabi ni Marian. Napabuntong hininga si Chris at tumango ng may mapait na ngiti, "Sige. To be honest, I'm very curious about that man. How did the two of found each other? No matter what, I only wish for you to have a long and happy life with him. After all, I can tell that he cares a lot about you." Dahil alam niyang hindi niya ito maitatanggi, huminga lang si Marian ng mahina at sinabing, "Chris, mangyaring huwag ka nang magsalita pa. Mayroon akong komplikadong relasyon sa kanya. At kung palihim akong sinusundan at ipinahayag sa publiko ang kanyang kawalan ng tiwala sa akin nang hindi man lang niya na ituturing na nagmamalasakit sa akin, kung gayon mas gugustuhin kong gawin nang wala ito. Well, Lysander, baka maraming bagay na hindi ko alam. Pero may isang bagay ako na nakakasigurado. Ibig sabihin, hindi lang niya responsibilidad ang conflict niyo ng asawa mo. May parte ka rin dito. Bilang teacher mo, aminin ko na sobrang talino mo pareho sa pag-aaral mo at sa career mo, kaya napahiya ka sa akin," sabi ni Chris, "hindi ka dapat matututo sa emosyonal kong asawa." Umiling-iling. Kumunat ang noo ni Marian at sumulyap sa kanyang guro, "Bakit? You know what? Just half a year ago, I had a very intimate lover. I often lied to my wife Jennifer to be with my lover," ani Chris na medyo nahihiya. Sa kasamaang palad, naabutan ako ng aking asawa na kasama niya sa isang shopping mall isang araw. At nalaman niya kaagad kung ano ang nangyayari. Si Marian ay nagpakita ng gulat sa kanyang mga mata. Nakalimutan niya saglit ang kanyang sakit, at nagpatuloy sa pakikinig sa kwento ni Chris. Napabuntong hininga si Chris, "Akala ko mapahamak na ako noon. Akala ko magugunaw na ang public figure ko sa isang pangyayaring ito. Habang nakikita ko si Jennifer na papalapit, maging ang mga kamay at paa ko ay nanginginig, at halos mawalan ako ng malay. Nag-aalala ako na mapuputol niya ang kanyang mga relasyon sa akin doon at pagkatapos. Nakakatakot iyon. Talagang isusulat ito ng mga mamamahayag sa US, ang kilalang Human Resources Professor na si Chris Buck, ang kanyang professor na si Chris Buck.
Kasunod ang pagpapatawag ng hukuman, at ang aking reputasyon ay masisira. Tahimik lang na nakikinig si Marian. Hindi niya akalain na ang sarili niyang guro ay isang lalaki rin na ganito. Ngunit siya ay guro niya kung tutuusin, at siya ay isang senior sa kanya, kaya wala siyang masabi tungkol dito. Hinawakan ni Chris ang kanyang baba at sinabing may pagkagilty ng ngiti, pero hindi nauwi ang mga bagay tulad ng naisip ko. Ang aking mahal na Jennifer ay lumakad ng maganda at huminto sa harap namin ng babaeng iyon. Ngumiti siya na parang isang kaibigan lang at sinabing, ang aming mga anak ay palaging itinuturing na isang marangal na ama. At palagi akong naniniwala na ikaw ang pinakamahusay na desisyon na ginawa ko. Hihintayin ka naming umuwi para sa hapunan, at gagawin kitang paborito mong cheesy chicken salad. Lynn, may alam ka ba? Labis akong nahihiya noon. Napagtanto ko kung gaano kahirap ipahayag ang pagmamahal ko kay Jennifer sa mga salita. Isa siyang tunay na asawa na hindi ko kayang tanggihan. Nakipaghiwalay agad ako sa babaeng iyon at hindi na nakipag-ugnayan pa. Hanggang ngayon, maayos pa rin ang relasyon namin ni Jennifer. At sa pagkakataong ito, hindi man lang siya nagdalawang isip na samahan akong magstay ulit sa Zenica. Hinigpitin ni Marian ang pagkakahawak niya sa manibela at ngumiti ng mapait, ganun ba? Ang sarap talaga. Ngumiti si Chris at sinabing, ikinwento ko sa iyo ang kwentong ito dahil umaasa ako na magkaroon ka rin ng masayang pagsasama, ikaw naman ang estudyanteng ipinagmamalaki ko. Lynn, actually, Lenore Lysander, actually ang kailangan ng isang lalaki ay napakaliit kumpara sa kailangan ng isang babae. Iniisip ng mga babae na ang mga lalaki ay hindi sapat na romantiko, hindi sapat na maalalahanin, o hindi sapat na tapat. Ngunit sa katunayan, ang lahat ng kailangan ng isang lalaki ay para lamang bigyan siya ng mukha ng babae. Mukha. Inulit ni Marian ang pagsunod sa kanya, bumubulong. Tama. Ano man ang pangyayari, sa publiko man o bago sa kanilang pamilya, ang mga lalaki ay hindi gustong mawala ng mukha. Huwag na huwag mong isipin na sumuko ang isang lalaki sa iyo sa publiko. Iyon ay hindi makatotohanan. Well, iyon ay maliban kung ang lalaki ay ganap na walang mukha. Katulad ng ginawa ng aking asawang si Jennifer, sa harap ng publiko, kahit na nalaman niyang ipinagmamalaki niya ako. Labis na nagpapasalamat sa kanya, at nagising ang lahat ng pagmamahal ko sa kanya. Magtiwala ka sa akin, Lysander. Mahal na mahal ka ng asawa mo. Lalaki ako. Masasabi ko iyon. At ang pinaka hindi mapaglabanan na bagay na magagawa mo para sa lalaking nagmamahal sa iyo ay ang pagiging mapagpatawad sa kanya. Hanggat mas maganda ang pakikitungo mo sa kanya bago ang iba, halimbawa, sa harap ng mga kasamahan o sa harap ng iyong mga magulang, at iparamdam sa kanya na iginagalang siya, sapat na iyon para sa kanya. Samantalang kapag kayong dalawa lang ang magkasama, hinding-hindi siya magagalit sa iyo kahit gaano mo pa siya mapili. Paradoxically, you can have the actual say in this way. Nagtaas ng kilay si Chris at ngumiti. Patuloy niya, tulad ko ngayon. Kinuha ni Jennifer ang lahat ng pera ko at ginawa akong walang pera. Pero masaya pa rin akong tao kahit na ano. Sa pakikinig sa kanyang mga salita, naramdaman ni Maria na parang may nahugot na tali sa kanyang puso. Kinagat niya ang labi niya at napaisip. Parang, totoo na hindi ko pa naiharap si Justin sa lahat ng oras na ito. Kahit sa harap ng kanyang ina na si Rebecca, hindi ako naging mabait sa kanya. Napabuntong hininga si Chris at sinabing, sa totoo lang, nahihiya akong sabihin sa iyo ang lahat ng ito. Pero sana ay maging kapaki-pakinabang ito sa iyo. Tumugon si Marian at sinabing, bagaman ito ay napakakomplikado, gusto ko pa ring magpasalamat sa iyo. Mula ngayon, umaasa ako na mas pagtutuunan mo ng pansin ang iyong trabaho. Inilahad ni Chris ang kanyang mga kamay bilang pagbibitiw. Kasabay nito, abala ang trapiko sa labas ng paliparan. Matapos tumayo ng napakatagal na oras sa exit ng airport, hinawakan ni Justin ang kanyang mukha at nagpakawala ng mahabang buntong hininga bago siya bumalik sa kanyang sasakyan at umalis.
Halos 1 oras siyang nagmaneho ng walang patutunguhan sa highway bago siya unti-unting lumamig. Nanunuya si Justin sa kanyang sarili. Pagkatapos ay nagmaneho siya papunta sa isang exit, nagpaplanong magtungo sa kumpanya. Bagamat hindi pa niya naiisip kung paano lulutasin ang awkward na sitwasyon na kinalalagyan niya sa kasalukuyan, hindi nilayon ni Justin na manatili na lamang sa ganoong kahinaan ng loob. Gayunpaman, sa hindi inaasahang pagkakataon, nadala niya ang kanyang sasakyan sa isang pamilyar na lugar. Napunta siya sa West District Market. Mahigit kalahating taon na siyang nagtitinda ng tuhog ng tupa sa lugar na ito. Sa muling pagbisita sa lugar, si Justin ay nagkaroon ng halo-halong damdamin. Noong nasa Public Relations Department pa siya sa Yellow International, bumisita rin siya sa lugar na ito para bumili ng almusal para sa mga kasamahan niyang babae. Pero ngayon, ilang buwan na ang nakalipas mula nang huli siyang pumunta rito. Karamihan sa mga mangangalakal na ngayon ay nagtatrabaho doon ay hindi na pamilyar ang mga mukha, kahit na ang mga lansangan ay pareho pa rin ang hitsura. Bumagal si Justin at lumiko sa isang kanto, nagmamaneho papunta sa kalye ng bar. Madilim pa ang araw kaya wala masyadong tao sa kalsada. Karamihan sa mga bar ay sarado pa rin. Nang dumaan ang kanyang sasakyan sa bar kung saan niya unang nakilala si Marian, pinaandar ni Justin ang preno at tiningnan ito ng malapitan. Tapos, umiling lang siya at ngumiti ng mapait. Ito ang lugar kung saan nagsimula ang kanyang hindi kapani-paniwalang buhay sa nakaraang taon. Ngayong naramdaman niya na ang buhay na ito ay malapit ng matapos, nagkataon na muli siyang bumalik sa lugar na ito. Nagpatuloy si Justin sa pagmamaneho pasulong. Nagmaneho siya patungo sa isang lugar malapit sa mapanganib na maliit na bahay na kanyang tinutuluyan noon, napagtanto niya na naalis na ang gusali. Kapalit nito ay nakatayo ang isang bagong condominium building na ginagawa pa. Huminto si Justin sa gilid ng kalsada upang tipunin ang libo at isang naiisip na tumatakbo sa kanyang isipan. Sa wakas, tila nakarating na siya sa isang resolusyon. Nangangamba ang kanyang mga ngipin, pinaikot ni Justin ang kotse at nagmaneho patungo sa sentro ng lungsod. Dahil sa traffic, tanghali na nang makarating siya sa Yellow. Ipinarode ni Justin ang kanyang sasakyan at dumiretso sa elevator papunta sa sahig ng CEO. Tumakbo siya sa opisina ni Marian at kumatok sa pinto, ngunit walang sumagot. Sa maikling pag-scan gamit ang kanyang kamalayan, napagtanto niya na walang kahit isang kaluluwa sa opisina. Hindi nakakagulat na hindi tumakbo si Danica para pigilan siya. Napakamot ng ulo si Justin sa pagtataka. Pumunta siya sa sahig sa ibaba at tinanong ang unang babaeng sekretarya na nakita niya, saan nagpunta si Boss Lysander. Mukhang nakilala ng babaeng staff na iyon si Justin. Magalang siyang sumagot, si Boss Lysander ay may meeting sa conference room. Malapit na itong matapos. Natigilan si Justin, iniisip. Pagpupulong. May mood pa ba siya para sa meeting? Alam niya na laging kayang pigilan ni Marian ang kanyang emosyon. Ngunit hindi niya inaasahan na kaya niya ito sa ganoong lawak. Pakiramdam ni Justin ay hindi gaanong mahalaga kumpara sa kanya. Hindi na siya basta workaholic. Si Marian ay mas katulad ng isang babaeng may multiple personality disorder, tinatrato ang kanyang relasyon at trabaho ng hiwalay. Nang makarating siya sa corridor sa labas ng conference room, nabangga niya ang isang grupo ng mga executive na nagkataong naglalakad palabas ng kwarto. Nangunguna sa grupo sina Marian at Chris. At sa tabi nila ay nakatayo si Talia na kanina pa niya iniisip. Kasama rin nila sina Melinda, Malcolm, at ilang iba pa. Sa sandaling makita nila si Justin na nakatayo sa corridor na parang guardian, tumigil sila sa kanilang mga hakbang. Si Talia ay nagsuot ng masalimuot na tingin sa kanyang mukha, samantalang si Melinda ay mukhang nagulat. Samantala, napakunot ang noo ni Danica sa panghahamak. Si Marian ay nasa kalagitnaan ng pagpapaliwanag ng ilang bagay kay Chris. Nang makita si Justin na biglang sumulpot, bahagyang iniwas niya ang kanyang tingin. Hindi niya magawang magpanggap na hindi niya ito nakita sa ganoong sitwasyon, ngunit hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Walang kamalay-malay sa sitwasyon, binati ni Chris si Justin sa magiliw na paraan, "Kumusta, asawa ni Boss Lysander? Kanina lang. Nagkasalubong na naman tayo."
Okay ka lang. Asawa ni Boss Lysander. Narinig ng bawat executive na naruroon ang kanyang mga salita, malakas at malinaw. Kaagad, si Danica, Malcolm, at ang iba pa na nasa dilim ay nanlaki ang kanilang mga mata sa gulat. Natarante si Marian, na pagtanto na ang sekreto na hindi pa niya nabubunyag sa iba ay nabunyag ng biglaan. Para naman kay Talia at Melinda, isang mapait na ngiti ang nagsimulang gumuhit sa kanilang mga mukha. Naramdaman ni Chris ang gulat at pagtataka na nagmumula sa mga taong nakapaligid sa kanya. Awkward, nagpakawala siya ng isang matigas na ngiti. Nakita ng isang bulag na lalaki ang gulo na dulot niya mula sa 1 milya ang layo. 681. May asawa na si Boss Lysander. Ang kanyang asawa ay si Director Gibson. Paanong hindi ko pa ito narinig? Sino ang nakakaalam? Hindi ko inaasahan ito. Hindi nakakagulat na nagtitiwala siya kay Direk Gibson. Ang mga executive na sumusunod sa likod ni Marian ay nagsimulang magbulungan sa pananabik. Ang balitang ito ay higit na makabuluhan kumpara sa pagkakaroon ng bagong direktor ng Human Resources na nagngangalang Chris. Si Danica ay nagpakita ng biglaang pagkaunawa sa kanyang mukha. Sa wakas ay naunawaan na niya kung bakit palaging hinahanap ni Justin si Marian ng walang partikular na dahilan, at kung bakit gusto rin siyang makita ni Marian. Tinitigan ni Danica ang likod ng kanyang amo, bahagyang inis. Hindi niya maintindihan kung bakit hindi sinabi ni Marian sa kanya na kasal siya sa kabila ng pagiging personal assistant ni Marian. To think na kanina pa ako nagbabantay kay Justin. Pamilya pala ang dalawa. Na halos ginagawa akong clown sa isang circo para sa paggawa ng kung ano ang ginagawa ko noon pa man. Tandang pananong. Isip ni Danica. Nakipagpalitan ng tingin si Justin kina Talia at Melinda. Pagkatapos, naglakad siya ng walang ekspresyon at huminto sa harap mismo ni Marian. Mahinahon niyang sinabi, sumunod ka sa akin. Malamig na tiningnan siya ni Marian saglit. Sa halip na sumagot, tahimik lang siyang lumagpas kay Justin at nagpatuloy sa paglabas ng koridor. Lumingon si Justin at sinabing, bibilang ako hanggang 3. Kung hindi ka sasama sa akin sa bilang ng 3, huwag mong pagsisihan ang susunod na mangyayari. Tumigil sandali si Marian sa kanyang mga hakbang, ngunit hindi nagtagal ay nagpatuloy siya sa paglalakad palabas. Mukhang wala siyang balak sumagot. 1. Nagpatuloy si Marian sa paglalakad. 2. Lahat ay nakatingin sa pag-aalala at pag-uusisa. Iniisip nila kung ano ang nangyari sa pagitan ng mag-asawang ito. Hindi umabot sa 3 si Justin. Sa halip, tumalikod siya at mabilis na naabutan si Marian. Sa gitna ng mga bulalas ng mga tao, yumuko siya at binuhat siya mula sa kanyang paanan. Naramdaman ni Marian na ang kanyang mga binti ay biglang nakalawit sa hangin habang binuhat siya mula sa sahig gamit ang kanyang malalakas na braso. Kung hindi dahil sa kanyang pagpipigil sa sarili, si Marian ay napasigaw ng malakas. Binuhat ba ako ng lalaking ito sa harap ng iba? Hindi na maintindihan ni Marian ang kanyang nararamdaman. Gagawin sana niya ang lahat para maging panaginip lang ito. Gayunpaman, bago niya maipagpatuloy ang kanyang pag-iisip, nagsimula na si Justin patungo sa elevator sa labas ng koridor. Nakipagpalitan ng tingin si Talia kay Melinda. Parehong nakikita ng dalawa ang pag-aalala at pagdududa sa mga mata ng isa't isa. Ngunit wala silang posisyon para manghimasok sa relasyon ng mag-asawang ito. Biglang naalala ni Marian ang kanyang sarili nang pumasok sila sa elevator. Nagpupumiglas, iginalaw niya ang kanyang katawan sa pagtatangkang kumawala sa mga bisig ni Justin. Ang kanyang mga mata ay diretsyong nakatitig kay Justin sa kawalan ng pag-asa. Ngunit halos imposible para sa kanya na palayain ang sarili mula sa malalakas na bisig ni Justin. Mahigpit siyang kumapit sa mga binti nito, at mahigpit din ang pagkakahawak nito sa mga braso nito. Kahit anong pilit niya, hindi siya makatakas sa kanya. Bumaba ang elevator ng sunod-sunod na palapag, huminto sa ilan sa mga palapag habang pababa. Lahat ng nakatayo sa labas na naghihintay ng elevator ay nagpakita ng gulat nang makita nila ang eksena sa loob. Ang magandang CEO na katulad ng isang bundok ng yelo na hindi natunaw kahit sa 10,000 taon ay banibitbit ni Director Gibson ng branch company sa elevator.
Nang makita ang eksenang ito, walang sino man sa mga empleyado ang nang-ahas na pumasok sa elevator, baka mamatay sila sa awkwardness. Napahiya si Marian kaya gusto niyang kumagat ng isang tipak ng laman sa dibdib ni Justin. Iniisip pa niya kung hindi organisado ang kanyang pag-iisip. Ibinaba ni Justin ang kanyang ulo at ngumiti ng pilyo. Marian, you better stop move around. If you provoke me, it wouldn't be as simple as just carrying you. When we reach the ground floor lobby, mas marami ang tao. Baka hindi ko na mapigilan ang sarili ko. Who knows? Baka yakapin ka lang at French kiss sa publiko. Kaagad, naramdaman ni Marian na tila siya ay tinamaan ng kidlat. Hindi siya nang-ahas na gumalaw ng walang ingat. Ngunit ang mga hinaing sa kanyang puso ay napalitan ng luha na patuloy na umaago sa kanyang mga mata. Pinagalitan niya ang kanyang mga ngipin sa galit at sinabing, ikaw ay demonyo. Ha! Maging ang mga kilay ni Justin ay nagdadala ng kaligayahan. Tawa siya ng tawa at sinabing, sa wakas handa ka na ring ibuka ang iyong bibig at kausapin ako. Mahal, paano mo nalaman na kasama sa isa sa mga palayaw ko ang devil? Sok sok! Ang sarap marinig muli ang boses mo. Napapikit si Marian sa pagkatalo. Alam niya na walang paraan para makatakas siya sa mga braso ni Justin. Ngunit si Justin ay hindi masyadong mabisyo. Hindi talaga siya tumigil sa lobby sa ground floor. Sa halip, dumiretso siya sa car park at inilagay si Marian sa upuan ng kanyang sasakyan, at nagpatuloy sa pagmamaneho palabas ng gusali. Tumigil sa paghikbi si Marian. Sa maputlang labi at malungkot na ekspresyon, tumingin siya sa labas ng bintana, ayaw tumingin kay Justin. Pinili ni Justin na huwag ding magsalita. Pinaandar niya ang sasakyan ng napakabilis. Makalipas ang halos kalahating oras, nakarating sila sa gilid ng West District Central Plaza. Ipinarode ni Justin ang kanyang sasakyan at bumaba. Pagkatapos, binuksan niya ang pinto ng kotse para kay Marian, sinabing, bumaba ka. Nakaupo lang doon si Marian nang hindi gumagalaw kahit isang pulgada. Tila determinado siyang huwag makinig kay Justin. Pinaikit ni Justin ang kanyang mga mata. Nahihirapan ka na. Nagmamakaawa ka na buhatin kita ulit. Binigyan ni Marian si Justin ng isang galit na titig, ngunit wala siyang pagpipilian kundi ang obligado. Inayos niya ang medyo magulo niyang kasuotan at nagtanong, saan tayo pupunta? Sumunod ka na lang sa akin. Mahiwagang ngumiti si Justin bago pinamunuan at pinona. Walang magawa si Marian kundi sumunod sa likod ni Justin nang masunurin. Bumungad sa plaza ang isang eksenang nakakuha ng atensyon ng mga tao, isang lalaking tamad na mukhang may mga ordinaryong katangian ang naglalakad sa harapan na humihikab, habang ang isang napakagandang babae na naka-gray na damit at asul na cardigan ay sumusunod sa kanyang likuran na ayaw niyang sumunod. Ito ay parang isa sa mga eksena sa pelikula kung saan ang isang mag-asawa na nagtatalo ay naglalakad sa tamad na araw ng hapon. Makalipas ang ilang minuto, dumating ang dalawa sa isang kafe sa tabi ng isang fountain. Isang pagdududa ang lumitaw sa mukha ni Marian. Tiyak na nakilala niya ang lugar dahil siya ang unang nagdala kay Justin dito. Hindi mo naman nakalimutan, di ba? Lumingon si Justin at ngumiti, noon, dito tayo pumirma ng kasunduan sa kasal. Sandaling natulala si Marian, na tila may ilang alaala ang pumasok sa kanyang isipan. She nodded blankly. Isang mahinang tawa ang pinakawala ni Justin. Pagkatapos, pinona niya ang daan papunta sa kafe. Isang taon na ang nakalipas mula noong huli silang bumisita. Kaya, ang mga dekorasyon at waiter ay halos iba na ngayon. Pagkatapos ng bago, batang waiter, dinala ang dalawa sa itaas, hiniling ni Justin na maupo sa mismong lugar kung saan sila nakaupo noong isang taon. Ito ay ang parehong lokasyon na may parehong mga karakter, lamang ang mga bagay ay ibang-iba ngayon kaysa sa mga ito noong nakaraang taon. Sir, ano ang gusto mong inumin? Magalang na tanong ng waiter. Sumagot si Justin, isang bughaw na bundok na may gatas ngunit walang asukal para sa babaeng ito dito. At kukuha ako ng kape ng Naples na may lasa sa Amerika. Kinuha ng waiter ang order nila at aalis na sana nang tawagin ulit siya ni Justin. Bigyan mo ako ng 4 na piraso ng papel at isang panulat.
Mayroon ka rito, hindi ba? Tanong ni Justin. Nagulat ang waiter, ngunit agad itong tumango, oo nga. Please hold on. Nakaupo si Marian na nakatingin kay Justin na may masalimuot na damdamin sa kanyang puso. Naalala niya na noong una silang magkita rito noon, precisely Blue Mountain Coffee ang na-order niyang kape. Higit pa rito, naalala pa ni Justin na gusto niya ito ng gatas ngunit walang asukal. Matapos silang dalhin ng waiter ng 4 na piraso ng papel at panulat, hiniling siya ni Justin na umalis. Agad namang tumahimik ang kanilang paligid. Tahimik na hinawakan ni Justin ang panulat, kumuha ng isang piraso ng papel, at sinimulang sulatan ito. Bakit mo talaga ako dinala dito? Hindi gusto ni Marian ang mga ganitong sitwasyon kung saan wala siyang kontrol. Lalo siyang naguluhan sa kung ano ang ibig sabihin ni Justin sa paggawa nito. Sumulat si Justin ng ilang malalaking karakter sa papel ng mabilis, at pagkatapos ay itinaas niya ang papel sa harap ng mga mata ni Marian. Agad na nagbago ang tingin ni Marian mula sa pagkalito tungo sa magkahalong pagkabigla, pagtataka, at pagdududa. Nakaramdam pa siya ng bahagyang pagkalito. Parang may bumagsak na yelo sa puso niya. Naramdaman ni Marian ang malamig na dumadaloy sa kanyang likuran. Sa papel na iyon, ang pamagat ay divorce agreement. Gusto niya ng hiwalayan. Tandang pananong. Isip ni Marian. Hindi inaasahan ni Marian na ang biglaang pagkilos ni Justin ay para sa ganoong desisyon. Ngumisi si Justin at sinabing, "Babe Marian, parang ang bagal mo. Bakit sa tingin mo ay bigla kong na-expose ang relasyon natin sa publiko? Sa tingin mo, bakit bigla kitang niyakap at hindi pinapansin ang mga titig ng lahat? Sa tingin mo, bakit hindi ko pinansin ang galit mo at ang maput mong tingin sa akin? Tama. Nakahanda na akong makipaghiwalay sa iyo. Dahil plano kong makipaghiwalay, hindi ako mapakali na iwan ang sarili ko sa anumang paraan." Mahigpit na hinawakan ni Marian ang kanyang damit, namumutla ang kanyang mga daliri. Napakagat siya ng labi at halos hindi na makahinga. Ngayong umunlad na ang mga bagay-bagay sa yugtong ito, hindi ko na nais na mag-abala tungkol sa kung ano ang tama o kung ano ang mali. Marahil ang lahat ng ito ay nakatadhana. Pirmahan natin ang ating divorce agreement dito mismo kung saan tayo pumirma sa ating marriage agreement. It would make quite the ending, di ba? Sabi ni Justin na may mahinang ngiti. Ang matubig na mga mata ni Marian ay nakatitig ng diretso sa mga mata ni Justin. Sinusubukan niyang basahin ang mga ekspresyon ng mukha nito para sa mga pahiwatig ng pagiging mapaglaro. Sa huli, hindi makita ni Marian ang kahit kaititing na pahiwatig ng biro sa mga mata ni Justin. Mukhang seryoso siya dito. Ang kanyang mukha ay dinaig ng isang malalim na paghihirap, at pagkatapos ay naging isang hitsura ng kaiganhawahan, na tila siya ay naglagay ng isang mabigat na pasanin. Bahagyang ngumiti siya sa gilid ng kanyang bibig at sinabing, "Mukhang nakagawa ka ng isang perpektong pagpipilian." Nawala ang ngiti ni Justin habang seryosong sinabi, "Sa pagpunta ko sa kumpanya, tumawag na ako para magtanong. Para makapag-divorce, kakailanganin namin ang aming account book, ang aming mga dokumento ng pagkakakilanlan, ang aming sertipiko ng kasal at mga katulad na dokumento. Ngunit iyon ay mga maliit na bagay. Ang pinakamahalaga ay ang pagkakaroon ng isang makatwirang kasunduan sa diborsyo. Para sa mga normal na mag-asawa, maaaring kailanganin nilang makipag-ayos sa mga bagay tulad ng pamamahagi ng kanilang mga ari-arian at pag-iingat ng kanilang mga anak. Pero wala kaming anak. Kung tungkol sa aming mga ari-arian, hindi rin mahalaga. Hindi ka nagkukulang sa pera at ganoon din ako. Kaya isusulat ko na lang ito sa paraang ito. Hindi ka dapat magkaroon ng issue dito, di ba?" "Hindi, ayoko," malamig na sabi ni Marian. Ibinaba niya ang ulo niya at itinaas ang tasa ng kape niya. Bahagyang nanginig ang kanyang mga kamay na nakahawak sa tasa ng kape, ngunit mabilis na pinanatili ni Marian ang kanyang mga palso sa ilalim ng kontrol at pinigilan ang pagbuhos ng kape. Pagkatapos humigop, si Marian ay nakahinga ng maluwag. "Magsulat ka na lang. Gaya ng sinabi mo, wala tayong dapat pag-awayan." 682. Hindi tumayo si Justin sa seremonya.
Nagsimula siyang magsulat ng sunod-sunod na linya ng mga salita sa piraso ng papel ng mabilis. Sa kabila ng mabilis na bilis, malinaw ang kanyang sulat kamay. Si Marian ay nakaupo roon at pinagmamasdan ang lalaki bago siya sumulat ng mga salitang maghihiwalay sa dalawa. Pakiramdam niya ay nagtatayo siya ng matibay na pader sa pagitan nila. Napakapit nila sa isa't isa. Sila ay isang mag-asawa na nagkikita araw-araw, ngunit ang lahat ng iyon ay hindi na mananatiling pareho pagkatapos na maging wasto ang piraso ng papel na ito. Humigit kumulang 10 minuto bago matapos si Justin, ngunit pakiramdam ni Marian ay isang siglo na ang lumipas. Nang kunin ni Justin ang kasunduan na natapos na niyang isulat at inilagay ito kay Marian, mabilis niyang pinunasan ang mga luha sa kanyang mukha. Kahit siya ay hindi alam kung kailan siya nagsimulang maiyak. Hindi pa tapos ang araw, pero hindi na niya mabilang ang mga luhang naibuhos niya. Si Justin ay mukhang walang pakialam, na parang hindi niya ito nakita. Mataimtim niyang sinabi, maaari mong tingnang mabuti ang mga terminong nakasulat dito. Naniniwala akong hindi dapat magkaroon ng issue. Pumirma na ako. Ang kailangan mo lang gawin ay lagdaan ito at magiging wasto ang dokumentong ito. Tiningnan ni Marian ang makapal na nakasulat na mga termino sa piraso ng papel. Pinakalma niya ang sarili at pinasigla ang kanyang espiritu, at sa wakas ay sinimulan niyang basahin itong mabuti. Ito ay isang medyo nakasulat na kasunduan. Hindi ito nagsasangkot ng mga pagtatalo sa mga interes at wala itong iniwan na hindi nabanggit. Ito ay posibleng ang pinakamapayapang pag-areglo ng diborsyo sa kasaysayan. Nakita niyang nilagdaan na ni Justin ang kanyang pangalan sa signature column sa dulo. May bakanting linya pa rin ang naghihintay sa kanyang pirma. Nawala ang pag-iisip ni Marian sa isang maikling pagkatulala, at pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang ulo at sinabi ng may malamig na ekspresyon, ibigay mo sa akin ang panulat. Biglang ngumisi si Justin at sinabing, bago ko ibigay sa iyo ang panulat para pirmahan mo, kailangan kong lasanderawin ang ilang bagay. Saka lang ako magiging komportable sa diborsyo na ito. Huminto si Marian ng ilang segundo. Pagkatapos ay habang inilalagay niya ang kasunduan pabalik sa gitna ng mesa, sinabi niya, go on. Pinag-cross ni Justin ang kanyang mga paa, ininom ang kanyang kape, at sinabing, mayroong dalawang pangunahing dahilan kung bakit tayo napunta sa ating kasalukuyang kalagayan. Una, hindi lang ikaw ang babae na mayroon ako. Ang ilan sa kanila ay kilala pa nga sa iyo, at ang ilan ay iyong malalapit na kaibigan na parang kapatid na babae. Pangalawa, nagkamali ako sa paghusga sa iyo ngayon. O marahil, dapat kong sabihin na ang pangalawa ay ang aking paniniwala. Pagkatapos ay mas gusto ko ang dahilan para sa iyo. All, I am no robot, nor a computer. I have feelings of my own to part of my character. Binigyan siya ni Maria ng malamig na ngiti. Hindi na kailangan. Dahil maghihiwalay na tayo, hindi na kailangang humingi ng tawad. Nagkibit balikat si Justin at nakangiting sinabi, okay, then I'll get to the point. Naniniwala ako na ang pinakamalaking dissatisfaction na dinadala mo sa akin simula noong pagbalik ko mula sa Central City ay narinig mula kay Tita Sally ang tungkol sa relasyon namin ni Karen at Karina. Bagamat hindi ako sigurado kung ano ang sabi niya sa iyo, sa tingin ko ito ay magiging hindi kasiya siya sa iyo kahit anong mangyari. Akala mo may gusto ako sa kahit sinong magandang babae na makikilala ko, na hindi ako nag-abala na isipin ka, kaya lang nakipagrelasyon ako sa mga malalapit mong kaibigan. Pero ang gusto kong sabihin sa'yo, kahit na pinapaboren ko ang mga magagandang babae, hindi ako nagiging baboy na umiibig sa kahit sinong makakasalubong ko nang walang pakialam sa nararamdaman mo. Malamig na ngumuso si Marian at sinabing, sabihin mo lang ang gusto mong sabihin, huwag kang magpatalo. Ang alam ko lang ay may isang lalaki na nagsabi sa akin noon na pupunta siya ng Central City para tulungan ang isang babae na ayusin ang ilang mga problema. Ngunit hindi hihigit sa 2 araw ang lumipas nang bigla akong nakatanggap ng balita na nakipagrelasyon siya sa 2 pang babae, at kahit na ang mga magulang nila ay wala akong alam. Katapatan, anumang katapatan, o anumang tinatawag na pangangalaga na binanggit mo sa lahat ng ito. Nagtiis ako noong may taliya kayo, dahil ang nangyari sa Hong Kong ay resulta ng setup ko.
I felt guilty for landing both of you in danger. And you already know Miss Rose even before we know each other, kaya wala akong karapatang hilingin sa iyo na burahin ang nakaraan mo. Pero si Melinda man o si Joyce, hindi ako naniniwala na hindi mo rin sila matatanggihan. Kahit na mayroon sila ng mga nakakaawa nilang kwento, tinanggap ko iyon dahil hindi ko nagawa ng maayos ang aking tungkulin bilang asawa. Wala akong choice kundi tanggapin ang namumuong mga relasyon. Naniniwala ako na baka may iba ka pang babae, tulad ni Catherine na nakabangga natin sa Paris. Pero nakaraan mo na iyon, at hindi ko na mababago iyon. Yet, how do you expect me to understand na kasali na rin ngayon si Karina na kaibigan ko simula pagkabata? Higit pa riyan, si Sister Karen na parang kapatid ko na lang. Habang nagiging malapit ang relasyon nila sa akin, mas masakit. Dahil hindi iyon ang aagaw, iyon ay pagtataksil. Natapos na niya ang kanyang mga salita. Si Marian ay mukhang gumugol siya ng napakalaking lakas. Hingal na hingal siya, ang kanyang titig na tumitig kay Justin. Huminga ng malalim si Justin at seryosong nagsabi, "Okay, pagkatapos ay sasabihin ko sa iyo ng detalyado kung bakit nagkanulo, sina Karen at Karina." Walang sinabi si Marian. Malamig niyang tinitigan si Justin. Naaalala mo ba noong unang beses mo akong kinaladkad palabas ng West District Police Station? Simula noon ay nag-cross ang landas namin ni Karina. Akala niya ako ay isang magnanakaw sa bangko. She was always with me and always looking fault with me. May ilang beses pa nga na ginagalit niya ako at ligtas na sabihin na hindi ko siya gusto. Later on, nakilala ko si Sheila. Sinabi sa akin ni Sheila na tinulungan siya ni Karina noon bilang police chief. Tinulungan niya si Sheila sa tamang landas para makapagsimula siya ng maliit na negosyo ng maayos. Noon nag-iba ang tingin ko sa kanya, kasi hindi naman siya masamang tao, pero hindi ako na in love sa kanya. Hindi rin ako sigurado kung bakit nahulog si Karina sa akin. Siguro dahil nailigtas ko siya minsan sa isang insidente ng pamamaril, o baka may iba pang dahilan. Kahit kailan, hindi ko naisip na makisali sa kanya noon. Natatandaan mo pa ba noong dumating siya sa bahay namin at aksidenteng naiwan ang kanyang puting bag sa sofa? Sinadya niya iyon. Ginamit niyang dahilan para makipagkita sa akin. To be honest, very conventional yung trick niya. Pero bagay sa personality niya. Napaka-inosente na ang cute. Noong nag-lunch ako sa kanya, bigla niyang sinabi sa akin na gusto niya ako, at nalaman na niya sa iyo na ang aming kasal ay nasa isang kontrata. Medyo natigilan ako noon. Marian, bakit mo sinabi sa kanya iyon? Kung hindi niya alam iyon, baka hindi na siya umamin noon. Umiling si Justin na may mapait na ngiti sa kanyang mukha. Sa pakikinig hanggang sa puntong ito, si Marian ay nagsimulang magmukhang medyo awkward. Kahit siya mismo ay nakalimutan na niyang sabihin kay Karina ang tungkol sa contract marriage nila. Kung siya ay nagsasalita ng totoo, kung gayon siya ay talagang bahagyang responsable para sa kung ano ang mga bagay ngayon. Nagpatuloy si Justin, ngunit sa kabila ng pagkakonsensya at pagkaantig sa mga salita ni Karina, tinanggihan ko siya noong araw na iyon. Akala ko noon ay malapit mong kaibigan siya, kaya hindi ko dapat baliwalain ang nararamdaman mo. Ito ang totoo. Ngunit hindi ko inasahan na si Karina ay hindi sumusuko. Siya ay talagang tanga para isipin na hindi ko siya gusto dahil hindi siya sapat na malakas. Natatandaan mo pa ba ang gabi nang tumakbo ang kapatid niyang si Karen sa bahay namin, sinabing malupit ako kay Karina, at hindi niya ako pakakawalan kung may mangyari kay Karina. Tahimik na tumango si Marian sa kanyang ulo. Palagi niyang iniisip kung tungkol saan ang gabing iyon. Sinabi ni Justin, upang maging mas malakas, sumali si Karina sa paglilitis sa pagpili ng isang espesyal na task force gamit ang kanyang pagkakakilanlan bilang isang pulis. Iyon ay isang espesyal na pagsasanay kung saan ang mga kalahok ay posibleng mawala ng buhay kung hindi sila maingat sa panahon ng pagsasanay. Sa pagkakataong ito, hindi naman natiling kalmado si Marian. Nabalisa siya kaya ibinuka niya ang kanyang bibig at nagtanong, "Rhea, talaga?" Ngumiti ng mapait si Justin. Sa tingin mo, bakit biglang umalis si Karina sa kanyang trabaho bilang pulis at nawala ng walang bakas?
Naalala ni Marian na talagang hindi niya maabot ang Karina sa panahong iyon. Damang-dama niya ang malamig na pawis niya sa sandaling naisip niyang dumaan si Karina sa ganoong pagsasanay. Mabigat na bumantong hininga si Justin at sinabing, "Alam mo ba?" Nang makita kong muli si Karina na nakaligtas sa pagsasanay at nakatayo sa gitna ng isang grupo ng mga lalaki, ang kanyang mukha ay madilim mula sa ilalim ng araw sa lahat ng oras. Nakatayo siya sa ilalim ng araw, sinusubukan ang kanyang makakaya upang mapanatili ang isang seryosong tingin at nagpapanggap na hindi niya ako kilala. Sa oras na iyon, hindi ko kayang magsinungaling sa aking sarili sa lahat ng pagsisikap na iyon. She had been relying on just her imagination, which shows no real promise for the future. Yet she made a decision that would risk her own life just to make me fall for her. What had I ever done to deserve such actions? Ano na ang isinakripisyo ko para sa kanya? Kung patuloy kong baliwalain ang pag-iral niya, tao pa ba ako? Kung tutuusin, ilang beses na kaming nag-cross sa landas ng isa't isa dati. Sa dinami-dami ng mga iyon, niloloko ko ang sarili ko kung sasabihin kong wala man lang akong nararamdaman para sa kanya. That incident was just made me admit all those. Kinagat ni Marian ang kanyang mga labi. Nawalan siya ng focus sa kanyang titig habang nagtanong, "Okay. Kahit na maintindihan ko ang nangyari sa pagitan ninyo ni Karina. Paano si Sister Karen?" Malakas na sinabi ni Justin, tungkol kay Karen, talagang may bahagi ka rin. Kumunat ang noo ni Marian, bakit ako na naman? Kahit kilala ko si Sister Karen, hindi naman tayo close. Billy Zeng. Hindi ba ikaw ang nag-iisang nagplano ng insidente ng Zeng clan? Binigyan siya ni Justin ng isang mapait na ngiti at sinabi, kung hindi dahil sa iyong panlilinlang na dumurog sa Changlin media ni Billy Zeng, hindi ito haantong sa magkasanib na paghihiganti ni na Billy Zeng at Simon Cole sa bandang huli. Kung hindi sila ganoon kalakas na patayin ka, hindi ko na kailangang patayin si Billy Zeng, ang Panginoon ni Zealand. Hindi sana pumunta si Mao sa Stonegate para maghiganti para sa kanyang apo. Gusto ni Magnus Zeng na sirain ang Yellow International anuman ang nangyari. Gusto kanyang saktan at patayin. Hindi ko na kailangang tanggapin ang panganib at patayin si Magnus. Nakinig si Marian sa serye ng dahilan at mga resulta, at naguguluhan niyang sinabi, kahit na may malaking bahagi akong dapat gampanan sa lahat ng ito, ang ginawa ko lang ay kung ano ang dapat gawin ng isang negosyante. Hindi ko mahuhulaan na mangyayari ang lahat ng ito. Higit pa. Ano ang kinalaman nito kay Sister Karen? Inilibot ni Justin ang kanyang mga mata sa kanya, sa tingin mo ba napakadaling trabahong Sanderson Napakadaling trabahong linisin pagkatapos ng kamatayan ni Magnus. Siya ang pinuno ng angkan ng Zeng. Alam mo kung ano? Hindi ako ang pumatay sa kanya sa huli. Si Karen ang pumatay sa kanya at yumako sa pananagutan sa kanyang pagpatay. Ginawa niya ito para ako ay ligtas mula sa angkan ng Zeng, kasama ang mga tao sa paligid ko. Ano? Nanlaki ang mata ni Marian sa gulat. Halatang hindi niya inaasahan na magiging ganoon ang kaso. Napabuntong hininga si Justin at sinabing, sa totoo lang, dapat ay humanap ka ng pagkakataon na pasalamatan si Karen. Kung hindi dahil sa pagtitiis niya sa panganib na makasuhan sa hukuman ng militar at iligtas ako, baka walang nangyari sa akin. Ngunit malamang na wala kayong mapayapang araw ni Yellow. Siguro. Naging problema na rin ang patuloy na manirahan sa Zeneca tulad ng ginagawa natin ngayon. Nakapikit si Marian. Napahawak siya sa kanyang noo at sinubukang kumalma bago nagtanong, kung gayon dahil kay Sister Karen, naayos na ba ang lahat? Tumango si Justin at may halong damdamin, sa kabutihang palad, nakapagtatag ako ng magandang relasyon sa angkan ng Lee sa Central City sa paglalakbay na ito. Masasabi mong ayos na ito ngayon. Kung hindi ako nakabiyahe sa pagkakataong ito, talagang pinaplano ni Karen na makinig sa kanyang ina at magpakasal sa isang kalabasan ng bansa. Ang isang babae na walang kinalaman sa akin ay handang kasuhan sa korte ng militar at mawala ang kanyang pangalan para sa akin. Lalo pa, muntik na siyang magpakasal sa isang lalaki na wala man lang siyang nararamdaman. Gaano katanga? Wala siyang napala mula rito ngunit inilagay niya ang buong buhay niya sa linya para sa akin.
Kung ako ay napakatanga para maging ignorante sa kanyang nararamdaman, kung hahayaan ko siyang magpakasal sa isang hanggal na lalaki na gustong samantalahin ang sitwasyon upang angkinan siya, hindi ba't mas masahol pa ako nito kaysa sa hanggal na iyon? Hindi umimik si Marian. Tahimik siyang nakikinig, nakahawak ang mga kamay niya sa coffee mug. Nakaramdam siya ng kilabot sa kanyang puso. Handang isakripisyo ang lahat pati na ang buhay nila pero walang hinihinging kapalit. Kung ikukumpara, ang ginawa ni Marian para kay Justin ay tila napakaliit. Natawa si Justin sa sariling pangungutya at sinabing, minsan, pakiramdam ko talaga pinapaboren ako ng langit. Nagawa kong ipasok ang sarili ko sa mga ganoong kahangahangang sitwasyon. Siyempre, hindi ko ibig sabihin na hindi ka magaling. Gusto ko lang ipaliwanag sa iyo na hinding-hindi ko pababayaan ang sinumang nagmamahal sa akin ng lubusan at vice versa. Inangat ni Marian ang kanyang ulo at sinalubong niya ang tingin ni Justin. Marian, lubos akong nagpapasalamat na nakasama kita sa nakalipas na taon. Bagamat hindi ito natapos sa isang magandang tala, ang mga alaalang ito ay talagang nakakapanatag ng puso para sa isang lalaking tulad ko, sabi ni Justin na may mahinang ngiti. Medyo namula ang mga mata ni Marian. Hindi mabilang na mga kaisipan ang lumilipad sa kanyang isipan. Isa-isang lumalabas sa kanyang isipan ang mga alaala nila na parang isang black and white na pelikula. Miss Lysander, hindi mo naman hihilingin na bayaran kita sa pagpiyansa mo sa akin, di ba? Wala akong pera na maibibigay sa iyo, ang kaawa-awang buhay ko lang. Pakasalan mo ako. Miss Lysander, please come again. Bakit parang may naririnig ako? Wala kang naririnig. Sabi ko gusto kitang pakasalan. Ngayon pa lang. Ang isang pag-aasawa na walang pag-ibig, ito ba ay palaging nagtatapos tulad nila? Hindi naman. At least, hindi tayo. Babe Marian, kung gusto mong pumunta sa mga nightclub at bar, yayain mo na lang akong lumabas. Masyado akong open-minded. Magsaya tayong lahat kung gusto mong magsaya. Scram! Mayroon akong 3 pagpipilian para sa iyo, manood ng sine, mamili, o bisitahin ang aquarium. Saan mo gustong pumunta? Pumunta tayo sa aquarium. Gusto ko ng tropical na isda. Napakaganda nila. Malapit nang magsara ang aquarium dahil gabing-gabi na. Pumili ng iba. Kung ganoon ay ayos din ang pamimili. Shopping. Hindi ba ako mapapagod niyan? Kung gayon para saan? Punta tayo sa sine. Kung ganoon, bakit mo ako pinapili? Hindi mo ba iminumungkahi na manood ng sine sa simula pa lang? Ito ang demokrasya. Demokrasya. Hehe. Mahal, ilang oras pa ba tayo hanggang mag-expire ang kontrata? 1.5 taon. Paano kung paikliin ito? Gawin itong 6 na buwan. Hayaan tayong dalawa na mga alakdan ay manatili ng 6 na buwan pa. Sa oras na iyon, kahit na tayo ay isa sa parehong uri, dapat tayong pagod sa lahat ng ito dahil may agwat sa pagitan natin pagkatapos ng lahat. Tinatanggap ko. Pinagtatawanan mo ba ako? Para sa sino mang nagsilang sa akin ay hindi mahalaga, at ako ay isang bata na walang gusto. Mali ka. Sa aking paningin, wala sa mga bagay na ito ang nag-aalala sa akin. Kung kaninong anak ka noong nakaraan ay hindi mahalaga. Ang pinakamahalaga ay kung nasaan ka ngayon. Ikaw na ngayon ang aking asawa. Sunod-sunod na lumabas ang mga nakakasakit na damdaming eksena, kaya hindi napigilan ni Marian ang pagpatak ng kanyang mga luha. Pagkatapos niyang subukang pakalmayan ang sarili, pinunasan ni Marian ang mga luha sa kanyang mukha. Pinapanood siya ni Justin. Nakangiti siya ng maluwag. Ibigay mo sa akin. Iniabot ni Marian ang kanyang kamay. Natigilan si Justin, ano? Ang panulat. Walang laman na sinabi ni Marian, hindi ba kailangan kong pirmahan ito? Ang kasunduan sa diborsyo. Nagulat si Justin sa git. Mahina niyang tanong, Marian, hindi mo ba kami iniyakan? Bakit gusto mo pa ring pumirma? Blanco ang sinabi ni Marian, ano ang ibig mong sabihin? Ang dami ko nang sinabi. Hindi ka ba na-touch? Tanong ni Justin na may awkward na ngiti. Nagsimulang maging mas malinaw ang titig sa mga mata ni Marian. Sabi niya, mahalaga ba yun?
Di ba sabi mo gusto mo ng divorce? Nilunok ni Justin ang kanyang laway at nagpakawala ng ilang ubo. Then he said with a serious face, actually, hindi naging madali para sa atin na umabot hanggang dito. Tignan mo, na-touch ka na to the point na mapunit ang mga alaala natin. Kung susuko tayo dito, sayang naman. Sa ngayon, sa wakas ay naayos na ni Marian ang kanyang mga iniisip. Napalitan ng isang tingin ng realisasyon ang mga luhang umaagos sa kanyang mga mata. Nagpakawala siya ng malabo ng ngiti at sinabing, ganun ba? Hindi naman ako nakakaawa. Ibigay mo sa akin ang panulat. Inabot muli ni Marian ang kanyang kamay. Nagmamadaling itinago ni Justin ang panulat sa likod niya at umiling. Pag-isipan mong mabuti. Hindi ito biro. Justin, ikaw ang nagmungkahi ng hiwalayan. Ikaw ang sumulat ng kasunduan sa diborsyo. Babalik ka ba sa iyong mga salita ngayon? Sabi ni Marian, dilat ang kanyang mga mata. Ang ekspresyon ni Justin ay kasing mapait. Dahan-dahan lang niyang hinugot ang panulat at iniabot kay Marian. Inagaw ni Marian ang panulat mula sa kanya sa isang segundo. Pinasadahan niya ng malamig na tingin si Justin, at pagkatapos ay nakita niya ang signature column at pipirmahan na sana ito. Ngunit bago niya mailagay ang kanyang panulat sa papel, ang piraso ng kasunduan sa diborsyo ay inagaw na ni Justin sa isang kisap mata. Goodness gracious! Marian! Ba't babato ang puso mo? Pinapirma kita at naisipan mo talagang pirmahan. Humingi ako ng divorce at gusto mo talagang gawin. May konsensya ka ba talaga? Pagkatapos mong marinig ang ganyang nakakaantig na kwento, hindi mo ba nararamdaman na napakaresponsable ng lalaki mo at nakakaawa ang mga babae? Hindi ka ba marunong magsabi ng dear hubby, naiintindihan ko na ang lahat? I support you. How do you expect Karina and Karen to live with this? Nasa ganong stage na ang mga bagay-bagay, hindi ba pwedeng mag-iwan ka na ng kasunduan sa hiwalayan? Sigaw ni Justin. Gusto niyang umiyak pero wala siyang luha. Ngumiti lang si Marian ng malamig. Mukhang matagal na niyang inaabangan ito. Pinaglaruan niya ang kanyang buhok at sinabing, wala akong iniisip na ganyan. Dahil gusto mo ng hiwalayan, syempre gagawin ko ang gusto mo. Naging walang ingat ka na sa akin sa harap ng napakaraming empleyado sa kumpanya. Ano ba ang dapat kong pag-alinlangan? Halika, bigyan mo ako ng kasunduan. Namilog ang mga mata ni Justin. Wala na siyang pakialam at pinunit niya ang kasunduan sa harap mismo ng mga mata ni Marian. Pagkatapos, pinunit niya ito bago nilukot at itinapon sa isang tabi. Bakit mo pinaghiwa-hiwalay? Galit na hinarap siya ni Marian. Binigyan siya ni Justin ng isang blankong tingin at ignorante na nagtanong, ano ang napunit? Wala akong ginawa. Hindi ba tayo nandito para magkape? Nagpakawala ng buntong hininga si Marian. Napakunot ang noo niya, nagpapakita ng hindi makapagsalitang ekspresyon. Oh my word! Paano ko nakilala ang lalaking kasing kapal mo? Kahit isang taon na ang lumipas, bakit ang songgit mong lalaki? Wala kang hiya. Hinawakan ni Justin ang kanyang kape at tumabi sa kanyang ulo, nakatingin sa fountain sa labas. Kinagat niya ang kanyang dila at bongga na sinabi, aking bot-ihing asawa, napakaganda ng fountain ngayon. Parang mas malinaw ang tubig kaysa karaniwan. Pinandilatan ni Marian ang walang hiyang si Justin, nagngangalit ang kanyang mga ngipin. She felt like breaking out in laughter yet she felt like scoring him at the same time. Sa huli, tumayo lang siya at sinabing, waiter. I want the bill please. Hoy! Anong bill? Umiinom pa ako. Nagmamadaling tumalikod si Justin at sumigaw. Uminom. Uminom ka na lang hanggang sa mamatay ka. Hindi man lang mapakali si Maria na hintayin ang pagdating ng waiter. Naglabas lang siya ng ilang daang yuan notes at galit na umalis. Hindi na makaupo si Justin. Tinapos niya ang kanyang kape sa isang malaking lagok at nais na umalis kasama siya. Ngunit nakita niyang hindi pa natatapos ni Marian ang kanyang tasa ng asul na bundok. Kaya, inubos niyang muli ang tasa ng kape nito sa isang malaking lagok bago niya tuluyang hinabol si Marian sa paraang parang bata.
Si Justin ay tumakbo palabas ng kafe bago niya nagawang harangan ang dinadaanan ni Marian. Ngumiti siya at nahihiyang nagtanong, "Mahal na munting Marian, mangyaring huwag kang magalit. Wala rin akong pagpipilian. Buong puso kitang sinusundan sa natitirang bahagi ng aking buhay." Ang galit ni Marian ay halos napawi na ngayon. Hindi na siya nakaramdam ng sama ng loob kay Karen at Karina. Higit pa riyan ang galit niya kay Justin sa paglalaro sa kanya. Itinaas niya ang kanyang ulo at nagpout habang sinabing, "Kalimutan mo na iyon. Hindi ako nangangahas na paniwalaan ang mga salita ng isang walang hiyang lalaki na tulad mo na hindi ginagalang ang iyong mga salita. Huwag na lang. Tsaka alam na ng mga empleyado ng kumpanya ang relasyon natin ngayon. Magdi-divorce na ba tayo kaagad pagkatapos nating i-announce ang sarili natin bilang mag-asawa? Nakakahiya kaya? Hindi issue sa akin na mawala ang pride ko, pero para sa mahal na CEO, malaking bagay ang mawala ang pride mo." Matuwid na sabi ni Justin. May lakas ka pa ba ng loob na sabihin iyon? Nababaliw na si Marian sa sandaling naisip niya kung paano kumakalat na parang apoy sa kumpanya ngayon ang balita tungkol sa relasyon nila ni Justin. Huwag kang padulos-dalos. Huwag kang padulos-dalos. Dahil iyon ang kaso, si Justin ay nagpakitang muli ng tame time na ekspresyon at biglang hinawakan ang kamay ni Marian, at sinabing, "Mahal kong asawa, samahan mo ako sa isa pang lugar. Wala na akong mga pandaraya sa pagkakataong ito, talaga." 683. Makalipas ang halos 20 minuto, ang mag-asawa ay nakaupo sa isang noodles restaurant sa labas ng gilid ng West District Market. Dahil sa mahinang bentilasyon at paggamit ng mantika, ang mga dingding at lumang mesa at upuan sa restaurant ay pinahiran ng isang layer ng maruming langis. Walang karaniwang tema o kulay sa mga pahayagan at poster sa dingding. In short, parang magulong-gulo ang buong restaurant. Ang hangin sa restaurant ay napuno ng amoy ng gas mula sa kalsada at amoy ng langis mula sa kusina. Ginawa nitong bahagyang umaambon ang hangin. Dahil pasado na ang tanghalian, wala pang masyadong tao sa restaurant. Si Justin at Marian ay nakaupo sa tapat ng isa't isa sa isang parisukat na mesa na nakalagay sa pasukan ng restaurant na ito. Isang malaking walang laman na mangkok ng noodles ang umupo sa harap ni Justin. Kasabay nito, abala na siya sa pagsubo ng kanyang pangalawang mangkok ng noodles, green mustard shredded pork noodles, at tila wala siyang balak tumigil. Tinitigan ni Marian ng diretso ang lalaking kumakain sa harap ng kanyang mga mata. Nakagat niya ang labi niya habang magkadikit ang mga kilay, puno ng inis ang mga mata. Siya rin ay may hawak na pares ng chopsticks. Ngunit ang kanyang mga kamay ay hindi gumagalaw kahit 1 pulgada at hindi man lang siya nakagat ng berdeng mustasa noodles sa kanyang harapan. Kinain ni Justin ang kalahati ng kanyang noodles. Uminom siya ng isang subo ng oily noodle na sopas bago siya nagtanong, "Mahal, bakit hindi ka kumakain?" Ang galing ng chef ng noodle restaurant na ito. Madalas akong pumunta dito noong nagtitinda pa ako ng tuhog ng tupa. Sayang lang at wala na silang sariwang atay ng baboy. Mas masarap pa ang atay ng baboy na ito. Pilit na pinigilan ni Marian ang kanyang inis at nagtanong, nagngangalit ang kanyang mga ngipin, "Ang lugar na binanggit mo na gusto mong dalhin sa akin ay isang pancit parlor." Napangiti si Justin, "Hindi mo ba sinabi kay Yuna na gusto mong kumain ng green mustard noodles?" Naaalala ko pa iyon, kaya naisip ko ang noodles restaurant na ito. Naghahain sila ng malalaking bahagi ng noodles dito. At higit pa rito, ang kanilang mga presyo ay makatwiran sa 5 yuan bawat mangkok. Kung tayo ay nasa mga restaurant doon, ito ay madaling magasto sa amin ng higit sa 10. Nang mapansin na lumilipat-lipat ang ekspresyon ni Marian, hinaplos ni Justin ang likod ng kanyang ulo gamit ang kanyang mamantika na mga kamay at nagtanong, "Bakit ganyan ka makatingin sa akin? Baka bigla mo na lang na-realize kung gaano ako nag-iisip. Hindi naman ito malaking bagay. Hindi pa ako nag-aalmusal o nagtanghalian, walang laman ang tiyan ko kaya naisipan kong kumain ng tanghalian." Paulit-ulit na inisip ni Marian ang sarili. "I can't take things serious with this man, or else mamamatay ako sa pagkairite sa sarili. Dapat akong manatiling kalmado.
Akala ko dadalhin ako ng taong ito sa isang romantikong lugar at magsasabi ng ilang mga salita upang aliwin ako, o kahit nabigyan ako ng ilang sorpresa. Ngunit, hindi ako makapaniwalang dinala niya ako sa maliit na stall na ito para sa pansit. Lumingon-lingon si Marian sa maruruming pader sa restaurant, at sa mga serviette at disposable chopstick na itinapon sa sahig. Ang lapit niya nang ibato ang kanyang bag sa mukha ng lalaking ito. Pinag-isipan ito ni Justin at isang flash ng realization ang tumama sa kanyang mga mata. Napangiti siya at sinabing, nawala sa isip ko. Marangyang buhay na ang Boss Lysander natin simula pagkabata. Iba ka sa isang mabangis na batang tulad ko na masayang kumakain ng hilaw na karne para mabuhay. Kalimutan mo na ito, dahil marumi ka rito, bigyan mo ako ng noodles mo. May tiyan pa ako para sa isa pang mangkok. Habang nagsasalita siya, iniabot niya ang kanyang kamay patungo sa malaking mangkok bago si Marian at hihilahin na sana ito patungo sa kanyang sarili. Mabilis na pinigilan ni Marian si Justin gamit ang kanyang dalawang kamay at galit na sinabi, pinagtatawanan mo ba ako sa pagiging spoiled at hindi na kayang tiisin ang hirap ngayon? Hindi. Ang bawat isa ay may kanya-kanyang paraan ng pamumuhay. Wala iyon, sabi ni Justin na may nakaka-relax na ngiti. Sa tingin mo ba hindi ko masabi? Lalaki ka pero lagi kang naghaharutan at napakaliit. Pinandilatan siya ni Marian. Mahigpit siyang humawak sa kanyang mangkok at ipinadala ang pansit sa kanyang bibig gamit ang kanyang chopstick. Muli siyang nagsalita pagkatapos kumagat, kung ano ang makakain mo, makakain din ako. Huwag mo akong maliitin. Nawala ng kontrol si Justin at napatawa. Aniya, tingnan mo galit na galit ka ngayon. Ang yabang ng mukha mo ay nagiging steamed bun. Nagbibiro lang ako. Alam kong kaya mong tiisin ang hirap. Kung tutuusin, itong hirap na dinaranas mo sa panlasa mo ngayon ay walang halaga kung ikukumpara sa hirap na pinagdaanan mo sa puso mo. Hindi nagtagal ay tumigil si Marian sa paggalaw ng kanyang chopstick. Kinagat niya ang kanyang mga labi at mahinang nagtanong, maaari mo bang ipangako sa akin ang isang bagay? Ma'am. Nagtaas ng kilay si Justin. Ay pangako mo sa akin, na sa hinaharap, ano man ang dahilan, hindi mo na uulitin ang mga masasayang alaala na iyon. Tumingin si Marian kay Justin at sinabing, nakakainis ako. Umiling si Justin at ngumiti. You mean things like eating dead human meat? I have already let go of that. It's just like a different me who is living in other world. You can think of it as my previous life. It's nothing to me. Umiling din si Marian at malumanay na sinabi, hindi, ako ang magagalit. Ayokong gamitin mo ang iyong ngiti ngayon para banggitin ang mga alaala ng nakaraan. Natahimik si Justin. Sinalubong niya ang tingin ni Marian, at isang mahinang pakiramdam ang nagmamay-ari sa kanyang puso. Sa wakas, nagpakawalan ng casual ng ngiti si Justin at sinabing, okay, pangako. Tingnan mo, nakasimangot ka ng husto. Hindi ko nababanggitin ito sa hinaharap. Manam. Sa wakas ay nagpatuloy si Marian sa pagkain ng kanyang noodles. Tanong ni Justin, mahal, anibersaryo ng kasal namin ngayon. Natanggap namin ang aming sertipiko ng kasal noong nakaraang taon sa eksaktong petsang ito. Masyado ka bang nadismaya na hindi ako naghanda ng anumang espesyal na regalo para sa iyo? Sinabi ni Marian nang hindi man lang tumitingin sa kanya, wala ka bang regalo? Ang kasunduang iyon na pinaghiwa-hiwalay mo. Ngumisi si Justin, galit ka pa rin sa akin. Napabuntong hininga si Marian. I'm not like you. These things don't matter to me. I'll be glad as long as you don't follow me to the airport next time. Mukhang awkward si Justin. Pilit siyang ngumiti at agad na iniyuko ang ulo para kainin ang pansit niya. Sa kalagitnaan ng pagkain, biglang nagtanong muli si Marian tungkol kay Talia. Ano ang plano mo para sa kanya? Nagulat si Justin. Awkward na tanong niya, bakit mo nasabi ito ng biglaan? Si Talia ay madalas na nawawala ng focus sa kanyang trabaho.
Bagamat wala akong dahilan upang suportahan ang anumang bagay sa inyong dalawa, hindi ko nais na ang aking kanang kamay na babae ay hayaan ang kanyang mga personal na gawain na makaapekto sa kanyang pagganap sa trabaho, sabi ni Marian, wala akong interes sa iyong pakikitungo sa kanya. At hindi ako gagawa ng anumang kompromiso. Ngunit umaasa ako na malutas mo ang bagay sa lalong madaling panahon. Sinabi ni Justin na may bahagyang mapait na ekspresyon, hindi ko alam kung paano pumunta sa dalawang lugar ng sabay-sabay, kaya hindi ko kayang asikasuhin ang lahat ng sabay-sabay. Ngunit tiyak na lulutasin ko ang usapin. Ngunit Babe Marian, hindi ba pwedeng? Hindi ko alam. Pag-aanan ng iyong mga patakaran. Malamig na tiningnan siya ni Marian. We have already agreed on a year's time. Ilang buwan na lang ang natitira. I won't reject anything outright. Siyempre alam ko naman na marami akong flaws, kaya nag-effort ako. Kung gayon, ano ang mangyayari kapag natapos na ang isang taon? Sinisiyasat ni Justin. Ang mga ekspresyon ng mukha ni Marian ay nagbago ng ilang sandali. Sagot niya, huwag mo akong tanungin. Pag-uusapan natin ito kapag oras na. Si Justin ay tumatalo na may kaligayahan sa kanyang puso. Marahil ay naimpluwensyahan si Marian matapos marinig ang tungkol sa mga bagay ng magkapatid na Collins. Ang kanyang ugali ngayon ay mas malambot kaysa dati. Pag-usapan natin ito kapag oras na. Ibig sabihin walang nakalagay sa bato. Ang puso ng tao ay gawa sa laman. Gaano man niya kasuklam ito, mahihirapan si Marian na baliwalain ang ginawa ng ibang babae para sa akin. Naisip ni Justin. Pagkatapos nilang matapos ang kanilang naantalang tanghalian, hinatid ni Justin si Marian pabalik sa kumpanya. Nang marating nila ang paradahan ng sasakyan ng kumpanya, bumaba si Marian na may pag-aalalang tingin. Medyo natakot siyang pumasok sa elevator at umakyat. Biglang hinawakan ni Justin ang kamay ni Marian at nakangiting sinabi, mukhang nag-aalala ka. Hindi ka ba nag-aalala na malaman ng lahat ang tungkol sa relasyon natin? Kung hindi ka maglakas loob na pumasok mag-isa, kalad ka rin kita. Mabilis na binawi ni Marian ang kanyang kamay at sinabing, kalimutan mo na iyon. Iyon ay, nakakahiya na kunin mo ng ganoon. Mas mabuting bumalik ka sa trabaho. Sa palagay ko ay walang sino mang hayagang tatawa sa akin. Mukha namang sumang-ayon si Justin sa sinabi niya, totoo iyon. Sa ganitong nakaka-stress na vibe na ibinibigay ni Boss Lysander, ang mga normal na tao ay hindi man lang maglalakas loob na tingnan ka. Kung tapos ka ng kutsain, pwede ka nang umalis. Inilibot ni Marian ang kanyang mga mata sa lalaki. Tumalikod siya at pumasok sa elevator. Bago magsara ang mga pinto ng elevator, inilagay ni Justin ang kanyang mga kamay sa kanyang mga bulsa at sinabing may misteryosong ngiti, magkakaroon ako ng espesyal na regalo para sa iyo upang ipagdiwang ang anibersaryo ng aming kasal. Siguraduhing handa ka sa pag-iisip mamaya. Nagulat si Marian. Napagtanto niya kaagad na may kakaibang maaaring mangyari, ngunit bago pa siya makapagtanong, nagsimula ng umakyat ang elevator. Lumingon si Justin at inilabas ang kanyang telepono. Binasa niya ang kanyang mga kontak at nakita niya ang mobile number ni Lucille na kanyang dinayal. Dahil espesyal na iniutos ni Justin na laging bitbitin ni Lucille ang sarili niyang telepono, agad niyang sinagot ang tawag sa pagkakataong ito. Masayang tanong niya, Brother Gibson, bakit bigla kang tumawag? Nakarating ka na ba sa bahay? Oo, nakarating na ako kanina. Nakangiting tanong ni Justin, abala ka ba sa iyong trabaho? Medyo maraming trabaho. Pero itong mga tiyuhin at tiyahin na ipinakilala mo ay napaka-propesyonal. Talagang kamangha-mangha sila. Mabilis silang umuunlad sa lahat ng kanilang trabaho. Maging ang deputy director na si Franklin ay nabigla. Siya nga pala, Kuya Gibson, may problema ba? Pinilit ni Justin ang kanyang dila at sinabi, Lucille, ito ay isang espesyal na araw ngayon para sa iyong kapatid na babae at sa akin. Alam kong abala ka sa paghahanda para sa iyong konsyerto, ngunit gusto kong magpahinga ka ng ilang oras at tulungan akong gumawa ng isang bagay. Tungkol ito kina Brother Gibson at Elder Sister. Bahagyang natarante si Lucille, ngunit agad niyang sinabi, talagang natutuwa akong gawin ito. Ngunit siksikan ang aking schedule.
Siguro kung papayag ang manager kong si Uncle Downey. Ngumiti si Justin at sinabing, magtiwala ka. Walang sino man sa kanila ang maglalakas loob na tanggihan ang sasabihin ko. Kasabay nito, si Maria na paakyat sa elevator ay nagpakita ng kakaibang ekspresyon sa kanyang mukha. Nang huminto ang elevator sa ilang palapag habang papaakyat, ang bawat empleyado at executive na nakakita sa kanya ay natigilan saglit bago siya binati. Ramdam ni Maria na pinag-uusapan ng buong kumpanya ang relasyon nila ni Justin. Dahil dito, hindi niya magawang pakalmayan ang sarili sa kabila ng kanyang karaniwang ayos. Ngunit nagulat siya nang makaramdam din siya ng ginhawa. Marahil, dapat ko nang ipaalam sa publiko ang lahat ng mga bagay na ito noon pa man. Bulong ni Marian sa kanyang puso. 684. Samantala sa branch company ng Yellow Entertainment sa Central City, sumugod si Deputy Director Franklin Payton sa recording studio nang marinig ang balita mula sa kanyang assistant. Ang ilang mga producer ng musika at ang manager ni Lucille na si Downey ay nasa studio. Habang nakatingin kay Lucille na kumakanta sa recording studio, nag-aalalang nagtanong si Franklin, Mr. Downey, bakit kumakanta pa si Miss Lucille Lysander dito ngayon? Ayon sa schedule niya, hindi ba dapat nasa venue siya ng concert para mag-rehearse kasama ang dance crew niya? Paanong nandito pa siya at na-cancel ang rehearsal? Nagkibit-balikat si Downey at sinabing, Deputy Director Payton, ginagawa namin ang hinihiling ni Mr. Gibson. Kailangan niya si Miss Lucille Lysander para matulungan siya sa isang bagay, kaya pinaghahandaan ito ni Miss Lucille Lysander. Mr. Gibson. Nagulat si Franklin, si Director Gibson ba? Boo! Pero paano niya may hahalo ang mga personal na bagay sa mga opisyal? Napagtanto ba niya ang mga implikasyon ng kanyang mga aksyon? Sinabi ni Downey sa seryosong tono, paumanhin, Deputy Director Payton. Maaaring mahalaga sa amin ang mga prospect ni Miss Lucille Lysander at ang kanyang trabaho, ngunit ang priority service target namin ay si Mr. Gibson. Kung may hihilingin si Mr. Gibson, sasagutin namin ito ng walang pasubali. Walang sino man sa amin dito ang may kaunting lakas ng loob na labag sa kanyang kalooban. Natigilan si Franklin. Ang kanyang pananaw sa mundo ay nabagsak sa isang iglap. Bagamat narinig na niya ang nakakatakot na background ni Justin, napabuntong hininga siya nang makita ang mga international celebrity na nagtatrabaho sa kanyang serbisyo tulad ng kanyang mga katulong. Wala kahit katiting na lakas ng loob. Hindi kaya papatayin silang lahat ni Justin dahil lang sa hindi nila matugunan ang isang maliit na kahilingan niya. Tandang pananong. Naisip ni Franklin. Wala siyang ideya na ito nga ang iniisip ni Downey at ng iba pa. Sa sentro ng lungsod ng Stonegate, dahil isa ang Yellow International sa mga nangunguna sa mga internasyonal na negosyo ng fashion, mayroon silang malaking piraso ng bakanteng espasyo sa silangang bahagi ng gusali nito. Ito ay lalong kapansin-pansin sa sentro ng lungsod, kung saan ang bawat pulgada ng lupa ay kasing halaga ng ginto. Abala ang trapiko sa paligid ng lugar, ngunit isang malaking garden-style plaza ang sumasakop sa gitna. Isang kahangahangang gawa ng tao na fountain na tumatakbo sa buong taon ay nakatayo sa gitna ng plaza. Maraming mamamayan ang nag-ehersisyo, namamasyal o nagpahinga sa plaza na ito anuman ang umaga o dapit hapon. Bandang 3:00 ng hapon, dumating sa gilid ng plaza ang isang pangkat ng mga construction worker kasama ang iba't ibang umaandar na truck. Natarante ang mga driver at pasaherong dumaan, gayon din ang mga empleyado sa gusali ng opisina sa nakita sa kanilang harapan. Ginagamit ng grupong ito ng mga construction worker ang mga materyales na dala nila para magtayo ng ilang istruktura sa plaza. Natural, ang gayong biglaang pangyayari ay nakatawag ng atensyon ng marami. Ang Yellow International ang pinakasagisag na negosyo sa Stonegate. Ang pagtatayo ng naturang ilegal na gusali sa harap mismo ng Yellow International ay isang hindi katanggap-tanggap na aksyon sa mata ng marami sa mga empleyado ng kumpanya. Ang pangkat ng seguridad ng Yellow International ay humakbang pasulong upang tanungin ang mga manggagawa sa konstruksyon tungkol dito, at agad na pinigilan ang kanilang orihinal na mabangis na saloobin nang marinig nila ang sasabihin ng mga manggagawa.
Dahil dito, mas nagulat at na-curious ang marami pang iba na malaman kung ano ang dahilan sa likod nito. Sa opisina ng CEO, naalala ni Marian ang sarili mula sa awkwardness kanina. Marami siyang dapat asikasuhin, kaya ayaw niyang mag-overthink. Nakatuon siya sa pagbabasa ng ilang mga dokumento. Sa sandaling ito, may kumatok sa pinto mula sa labas. Tumugon si Marian, at pumasok si Danica na may kakaibang ekspresyon sa kanyang mukha. Anong problema? Mataray na tanong ni Marian. Nahihirapan pa rin si Danica na tanggapin ang katotohanan na si Marian ay kasal kay Justin. Nang makita si Marian, natigilan siya ng kaunti bago siya mahinang nagsabi, Boss Lysander, may itinatayo ang isang team ng construction worker sa plaza sa labas. Ano? Naisip ni Marian na mali ang kanyang narinig. Tumayo siya, pumunta sa bintanang mula sahig hanggang kisame at tumingin sa ibaba. Sa katunayan, isang grupo ng mga tao ang nagtatrabaho sa buong kapasidad, na tila nasa gitna ng pagtatayo ng isang bagay. Lumingon si Maria na may bakas ng galit sa kanyang mukha at sinabing, nasaan ang security team? Hindi ko kinuha ang marami sa kanila para hindi gawin ang kanilang mga trabaho kung mahalaga ito. Mukhang awkward ang mga ekspresyon ni Danica habang sinabi niya, nakaharap na sila ng security team, boo, pero hindi sila nang ahas na makialam. Bakit? Kumunat ang noo ni Marian. Ito ba ay isang aktibidad na inayos ng gobyerno? Hindi ito ang gobyerno. Nahihirapang sinabi ni Danica, sinabi nila na nandito sila sa utos ni Director Gibson. Nanlaki ang mga mata ni Marian sa gulat at huminto ng ilang sandali bago niya inilagay ang kanyang kamay sa kanyang noo. Medyo awkward ang itsura niya sa harap ni Danica at mahinang bumubulong sa sarili, nagngangalit ang kanyang mga ngipin, ano ang iniisip niya. Boss Lysander, ngayon alam na ng buong kumpanya na si Director Gibson ang asawa mo. Dahil siya ang gagawa ng ganito, natural lang na hindi sila manggahas ng security na pigilan sila, mahinang sabi ni Danica. Ang kanyang masalita ay nagparamdam kay Marian na mas nabagabag. Nakita ni Danica na si Marian ay nawala sa kanyang pag-iisip. Hindi na niya ito napigilan at sinabing, Boss Lysander, bakit mo itinago sa lahat na kayo ni Director Gibson ay mag-asawa? Kahit hindi mo sinabi kahit kanino, hindi mo dapat itinago sa akin. Ginawa mo akong mali sa paghusga sa kanya. Ako pala ang gumagawa ng kalokohan sa sarili ko. Siya ay isang masamang tao. Galit na bumantong hininga si Marian at sinabing, naiintindihan ko na ang sitwasyon ngayon. Makikipag-ugnayan ako sa kanya. Ibigay ang aking mga salita sa lahat na gawin ang dapat nilang gawin. Huwag hayaang makarinig ako ng anumang chismis. Kung sino man ang maabala sa chismis, hilingin sa kanila na umalis bago ko sila sibakin. Bumantong hininga si Danica at tumango bago siya lumabas ng silid. Sa sandaling umalis si Danica, kinuha agad ni Marian ang kanyang telepono at dinial ang numero ni Justin. Ngunit ang tanging sagot na nakuha niya ay pinatay ni Justin ang kanyang telepono. Malinaw, pinatay na ni Justin ang kanyang telepono noon pa man, alam niyang tiyak na haharapin siya ni Marian tungkol dito. Halos ihagis ni Marian ang kanyang telepono sa sahig sa galit. Galit niyang tinapakan ang carpet at sinabing nakadikit ang mga ngipin, damn Justin, stupid Justin. Palagi kang walang ingat sa lahat ng ginagawa mo. Ikaw ang mamamatay sa akin. Ngunit sa sandaling naisip niya ang regalo sa anibersaryo ng kasal na binanggit ni Justin, hindi maiwasan ni Maya na makaramdam ng bahagyang pananabik. Ano nga ba ang pinaplano ng lalaking iyon? Tandang pananong. Puno ng pag-asa at pagkabigo, si Marian ay nasubsob sa kanyang upuan ng walang magawa. Mabilis na lumipas ang oras. Ang plaza ay palaging isang mataong lugar. Mas maraming tao ang nakapansin sa kakaibang eksenang nagaganap at nagsimulang pag-usapan ang tungkol dito. Maya-maya ay gabi na. Maulap at unti-unting lumalabo ang sikat ng araw. Ang pagtatayo na nangyayari sa plaza ay sa wakas ay nabuo na. Ito ay nahayag na isang entablado, ilang daang metro ang haba. Ito ay isang araw na puno ng kababalaghan para sa lahat ng empleyado ng Yellow International. Una, bigla nilang nalaman na si Boss Lysander ay lihim na ikinasal sa direktor na si Justin.
Pagkatapos, si Justin, ang asawa ng CEO ay nagsimulang magtayo ng entablado sa plaza sa ibaba ng gusali ng walang dahilan. Ang mga empleyado sa gusali ng Yellow International ay naghahanda na lahat para magpatomba sa lalong madaling panahon. Marami ang nag-uusisa tungkol sa layunin ng pagtatayo ng yugtong iyon. Ngunit sa sandaling iyon, ang mga empleyado mula sa bawat antas ng gusali ay nagsimulang magsisigaw ng pagkagulat. Ang mga empleyado ay nagtanong sa isa't isa at napagtanto na marami sa kanila ang nakatanggap ng email mula kay Justin sa kanilang inbox. Ang mga nilalaman ng email ay napakalinaw. Isang imbitasyon para sa lahat ng empleyado ng Yellow na panoorin ang espesyal na regalo sa anibersaryo ng kasal sa pagitan nina Justin at Marian pagkatapos ng trabaho. Anibersaryo ng kasal. Nagkaroon ng hiyawan sa mga empleyado. Ito ay isa pang nakakagulat na impormasyon. Pagkatapos ng lahat, si Marian ay palaging matayog at masyadong malihim bilang isang CEO. Kaya ang anumang balita tungkol sa kanya ay interesado sa lahat. Pero hindi lang nila nalaman ngayon na kasal na siya, kundi anibersaryo ng kasal niya. Ang lahat ng mga empleyado ay wala ng anumang balak na kumatok sa trabaho. Tumatawag pa nga sila para imbitahan ang kanilang mga kaibigan sa plaza para panoorin itong wedding anniversary present ng magkasama. Sa opisina ng CEO, si Marian ay nasa bingit ng pagkasira. Sa pagtingin sa email na natanggap din niya sa kanyang inbox, namumula ang kanyang mukha sa kawalan. Ang walang hiyang lalaking ito, ano ba talaga ang balak niyang gawin? Naglakad si Marian sa floor-to-ceiling window at tulala ang entablado na naitayo na sa plaza sa ibaba. Habang mas maraming empleyado ang nalaman ng tungkol sa balita, isang malaking pulutong ng mga empleyado ng Yellow ang lahat ay tumakbo palabas ng gusali patungo sa plaza. Pinalibutan nila ang entablado at lahat ay naghihintay na lumitaw ang kasalukuyan. Paglapit sa entablado, napagtanto ng mga empleyado na hindi lamang ilaw ang naset up sa entablado, mayroon ding set ng audiovisual equipment na may kasamang malaking piraso ng tela para sa pag-project ng video. Tila may pinaplano siyang video para sa kanya. Habang dumarami ang mga nanunood na sama-sama sa karamihan, pati ang mga dumadaan at mga sasakyan ay huminto upang tingnan kung ano ang magaganap. Ang mga naka-white colored na manggagawa sa mga kalapit na gusali ay interesado rin kung ano ang hinihintay ng mga empleyado ng Yellow International na panoorin. Dahil doon, ang plaza na hindi masyadong malaki ay napuno na ng mga tao. Nang sabihin ng mga empleyado ng Yellow sa iba pang mga nanunood na ito ay isang espesyal na kaganapan na inihanda para sa kanilang boss Marian at anibersaryo ng kasal ng kanyang asawa, ang mga tao ay naging mas nasasabik. Marami ang sumisigaw para mabilis na magsimula ang pagtatanghal, at ang iba ay sumisigaw na bumaba si Marian mula sa gusali. Bukod kay Danica, sina Talia at Melinda ay natipon din sa opisina ni Marian ngayon. Ngunit wala ni isa sa kanila ang nagsalita. Nakatayo silang lahat sa harap ng bintana at tinatanaw ang mga tao sa ibaba nila. Sa wakas, halos kalahating oras pagkatapos ng trabaho, isang figure ang madaling dumaan sa mga tao at umakyat sa entablado sa gitna ng pag-asa ng lahat. Ang figure na ito ay natural na si Justin na gumugol ng buong hapon sa paghahanda para dito. Tila hindi pinansin ni Justin ang mga taong nakatingin. Matapos idaan sa iba't ibang kagamitan sa entablado, binuksan niya ang isang audio box at inilabas ang isang mikropono. Inayos niya ang volume para marinig ito ng lahat ng tao bago siya umubo at mayabang na sinabing, "Naniniwala ako na marami na sa inyo ang nagpaliwanag sa akin sa iba tungkol sa mga nangyayari dito. Actually, medyo mahiyain akong tao. Pero dahil first wedding anniversary namin, I was afraid that my wife would find me insincere and unromantic. Nagnanais na magbayad para sa pagganap pagkatapos manood, hindi ko sila masisisi para dito." Nagtawanan ng karamihan bilang tugon, at tuwang-tuwa ang mga empleyado ni Yellow. Maging ang mga babaeng iyon mula sa Departamento ng Relasyong Pampubliko at ang mga nasasakupan ni Justin tulad nina Teddy at Janet ay kabilang sa karamihan, at lahat sila ay walang pigil na tumatawa. Itinaas ni Justin ang kanyang ulo at tumingin sa itaas na palapag ng gusali ng Yellow, at sinabing, "Pero parang mas mahiyain pa ang asawa ko kaysa sa akin."
Tumanggi siyang bumaba mula sa kanyang opisina. Kaagad na umungal ang lahat bilang tugon sa kanyang mga salita, sumisigaw, "Bumaba ka! Bumaba ka! Bumaba ka!" Bagamat ilang dosenang palapag ang pagitan nila, madaling malaman kung ano ang nangyayari sa ibaba kahit sa mahinang boses na narinig nila sa nakabukas na bintana. Ang mukha ni Marian ay kasing pula ng kamatis. Bumilis ang tibok ng puso niya na hindi makontrol. Wala siyang lakas para sisihin si Justin sa pagiging walang ingat niya ngayon. Nawalan siya ng lakas sa katawan at nahihirapan pa siyang huminga. Si Talia na nakatayo sa tabi niya ay hinaila ang mga kamay ni Marian kahit na medyo nagseselos. Sabi niya, "Bumaba ka. Kung hindi ka bababa, it would break his heart." Siyempre, kung gusto mong bigyan kami ni Melinda ng pagkakataon na samantalahin, natutuwa kaming gawin din ito. Inilibot ni Melinda ang kanyang mga mata kay Talia, "Bakit ako kinakaladkad dito? Hindi ko pa naisip ang ganoong bagay." Sinulyapan sila ni Marian at ibinuka ang kanyang mga labi, "Hindi ako masyadong sensitibo gaya ng iniisip ninyo. Ayaw ko lang na mawala siya sa kanyang mukha." Habang tinatapos niya ang kanyang mga salita, lumabas si Marian sa silid, na tila nakakuha siya ng sapat na lakas ng loob para gawin iyon. Nagpalitan ng tingin sina Talia at Melinda sa isa't isa. Umiling sila sa isa't isa at mapait na ngumiti. Magsisinungaling sila para sabihing hindi sila nagseselos. Ngunit alam nila na ginawa ito ni Justin para kay Marian at Marian lamang. Pagkalipas ng ilang minuto, lumitaw si Marian sa pasukan ng gusali. Ang mga empleyado ni Yellow ay automatikong pumunta sa isang malaking bakanteng espasyo para sa kanya at nagpalakpakan ng malakas. Nang makita nila na kahit si Marian ay namumula dahil sa kahihiyan, marami pa ang sumipol dito. Bagamat hindi pa siya masyadong malapit sa entablado, natatanaw na ni Marian si Justin na nasa entablado at maririnig ng malinaw ang kanyang tunog mula sa speaker. Sinubukan ni Marian na huwag pansinin ang mga taong nakapaligid sa kanya at tumingin lang kay Justin mula sa malayo. Nagbubulong-bulungan siya sa kanyang puso tungkol sa kung gaano siya kaila hilakbot at kung paano niya ito haharapin pagkatapos nito, ngunit gayon paman, hindi niya maitago ang pananibik na hawak niya sa loob. Inilibot ni Justin ang paligid mula sa entablado. Nang makitang walang balak si Marian na lumapit sa entablado, hinayaan na lang niya ito. Tumakbo siya sa gilid at binuksan ang visual equipment sa stage. Sa naguguluhan ng mga tingin ng mga tao, isang malinaw na imahe ang lumitaw sa tela sa entablado. Ang ikinagulat ng marami sa kanila ay ang larawan ay galing talaga sa isang video call. At ang taong lumabas sa video ay ang super rookie na si Lucille Lysander na mabilis na naging popular sa buong bansa sa loob ng nakalipas na 2 araw. Mukhang kinakabahan din si Lucille Lysander sa video call. She was all the way in Central City pero kinabahan pa rin siya sa video call sa harap ng crowd. Maraming mga nanonood ay pawang mga tagahanga ni Lucille Lysander. Nang makita ang kanilang idolo na lumalabas sa kanilang mga mata, sumabog sila sa nakakabinging hiyawan ng pananibik. Sinabi ni Justin sa mga tao, "Ngayon, kakanta ako ng duet kasama si Miss Lucille Lysander, na pinaniniwalaan kong marami sa inyo ang pamilyar. Bagamat ang kantang ito ay hindi ko isinulat, pakiramdam ko ay perpektong inilalarawan nito ang aming mga panahong magkasama noong nakaraang taon. Ngayon sana ay tumahimik ang lahat sa pagsisimula namin." Nakakagulat na nagtutulungan ang mga manunood. Pagkatapos ng lahat, anibersaryo ng kasal nina Marian at Justin, at higit pa, siya ang CEO ng Yellow International. Siyempre kailangan nilang bigyan siya ng ilang mukha. Umayos agad sila. Nagulat si Marian nang makita si Lucille. Nang marinig niya nakakanta si Lucille ng duet kasama si Justin bilang regalo para sa kanya, labis siyang naantig. Alam niya na tiyak na nag-ukol ng oras si Lucille sa kanyang abalang schedule para dito. Sa kabilang banda, hindi masyadong nagulat si Marian nang makitang pinili ni Justin na kumanta para sa kanya. Noon nang pumunta sila sa karaoke kasama sina Oscar at Didi, nasaksihan na niya ang napakahusay na husay sa pagkanta ni Justin. Noon din niya naibigay ang katotohanan na siya ay bingi sa tono. Nakatayo sa likod ni Marian, naguguluhan na tinanong ni Melinda si Talia, "Talia, bakit hindi niya hinayaang kumanta ng duet si Boss Lysander kasama niya?"
Hindi ba ito magiging mas magandang palabas? Binigyan siya ni Talia ng nakaka-curious na ngiti at mahinang sinabi sa tabi mismo ng mga tainga ni Melinda, si Marian ay sikat sa pagiging bingi sa tono kahit noong siya ay nasa paaralan. Sa kabutihang palad, ang atensyon ni Marian ay ganap na nakatuon sa entablado. Kung hindi ay tumakbo siya kaagad nang marinig ang usapan ng dalawa sa likuran niya. Sa sandaling iyon, nagsimulang tumugtog ang saliw ng musika at sa wakas ay nagsimulang kumanta si Justin kasama si Lucille sa pamamagitan ng screen ng video call. Ang kalsadang tinatahak, parang salamangka. Ginawa ang lahat ng mabuti at masama sa akin. Ang pait sa puso ko kahit nakalimutan ko na. Natunaw sa isang sulyap nagiging kanta. At para kang tunog ng tubig na umaagos sa isang tula. Kumakatok sa pintuan ng aking puso at pumasok, niyayakap ang lahat ng puot sa loob. Pinapalusog ang pagkatuyo nito at paniniwalang maaari akong maging sa iyo. Parang nakikita ko pa rin ang malungkot na mukha ng kahapon. Minsan kasing maanghang si Joy bilang isang sampal sa mukha. Ngunit ikaw ang nagpaalala sa akin na huwag matakot mag-isip. Iniisip ang pagnanasang nakasanayan kong itago sa aking puso. Parang nakikita ko yung corridor ng bukas na magkakaroon ng dalawang set ng footprint. Sa pamamagitan mo, ang kalungkutan ay maaaring maging lasa ng candy. Ikaw ang humawak sa akin ng mahigpit, humahakbang pasulong at tumitingin. Sa namumukadkad na mga bulaklak sa dalampasigan ng aking puso. Umalangaw-ngaw sa buong plaza ang magaan at masayang himig. Habang ang mataas na tono, malinaw na boses ni Justin ay sinamahan ng ethereal, well-modulated na boses ni Lucille, lahat ay nahuhulog sa mga alaala ng kanilang sariling mga relasyon. Hindi ito nakakatawang sitwasyon at umalangaw-ngaw ito sa karamihan. Walang tumawa o tumili. Parang nakikita ng bawat solong tao doon ang buhay ng mag-asawang magkasama. May mga sweetness at lungkot, good days and bad days, pero dahil sa suporta at pagpapalakas ng loob nila sa isa't isa, naabot nila ito hanggang ngayon. Nakatayo pa rin sa parehong lugar, tinakpan ni Marian ang kalahati ng kanyang mukha gamit ang isang kamay. Walang tigil sa pag-agos ang kanyang mga luha. Marahil, magkakaroon pa rin ng malamig na digmaan at pagtatalo ang dalawa, hindi pa banggitin ang hindi mabilang na mga problemang naghihintay sa kanila pagkatapos ng gabing ito. Pero, tulad ng nakasulat sa kanta, kahit anong mangyari, isusulat nila ang isa't isa sa lyrics ng kanilang mga puso dahil sa pagmamahal nila sa isa't isa. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.